Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 241. Ano ang gusto mo? Hindi kailanman inisip ni Gerald na siya ay magkasabay kay Sarah. Sa makatuwid, malamig lang siyang sumagot. Hehe, may gusto akong tanungin sa iyo. Matapos bigyan ako ng isang sampal sa mukha kaninang umaga, ano ang nararamdaman mo at ano ang iyong kalooban ngayon na nakatayo ka sa harap ko sa kapasidad na ito bilang isang waiter? Bitterly na tanong ni Sarah. Nadama ni Sarah ang maraming panghihinayang at sama ng loob sa kanyang puso pagkatapos makakuha ng isang sampal sa mukha. Napahiya din siya dahil sa kung paano siya napalampas ni Gerald. Ang mga emosyong ito ay nakakagambala kay Sarah sa buong araw. Hindi lang siya makapaghintay na maghayganti sa kanya. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait, wala akong naramdaman. Magsalita ka lang ngayon kung mayroon kang anumang nais mong sabihin. Ako ay abala. Panipi. Hahaha. Busy my ass. Gerald, go. Dalhin mo ako ng isang napkin. Sagot ni Sarah habang itinuro niya ang isang napkin box sa gilid. Ikaw ay isang waiter ngayon, kaya dapat mong ihatid ng maayos ang iyong mga customer. Kung hindi man, magrereklamo ako tungkol sa iyong saloobin sa iyong manager. Ipinagpatuloy ni Sarah ang kanyang walang katapusang pakikipag-chat. Si Gerald ay nagsisimula ring makaramdam ng kaunting pagkabigo. Gayunpaman, nadama niya na ang sinabi niya ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, siya ay talagang isang waiter ngayon. Kaya, pumili siya ng isang napkin bago niya ito ibigay sa kanya. Hindi ko gusto ito. Marumi ang sapatos ko. Nais kong polish mo ito para sa akin. Sagot ni Sarah, bilang mapagmataas bilang isang peacock. Narinig mo ba yon? Nais ni Sarah na polish mo ang kanyang sapatos para sa kanya. Una kong naisip na ang Gerald Sarah ay pinag-uusapan ay isang matangkad at gwapong tao. Talagang nabigo ako pagkatapos matugunan ka ngayon. Panipi. Oo, hindi ka ba dapat maging mayaman? Bakit ka nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang bar noon? Ito ay lubos na kasuklam-suklam kapag ang isang popper na tulad mo na walang pera kahit na nagpapanggap na isang malaking pagbaril na maraming pera. Panipi. Hehe. Tama si Sister Zaby. Ang ilang mga tao ay handang gumawa ng anuman upang makatipid ng kanilang sariling mukha. Panipi. Ang lahat ng mga batang babae ay sumisigaw habang nakatitig sila kay Gerald. Samantala, pinalaki pa rin ni Sarah ang kanyang paa habang naghihintay siya. Gayunpaman, hindi ginawang polish ni Gerald ang kanyang sapatos para sa kanya. Sa halip, inilagay lamang niya ang napkin at sinabi, kung talagang gusto mo ang isang tao na panasan ang iyong mga paa para sa iyo, dapat mong iwanan ang Mayberry Commercial Street. Maaari kang pumunta sa bar sa Red Mansion sa halip. Magkakaroon din ng mga tao na handang dilaan ang iyong mga paa doon. Panipi. Matapos siyang mag-usap, lumingon si Gerald at umalis kaagad. Ikaw. Galit na galit si Sarah. Talagang hiniling niya sa kanya na maghanap ng isang gigolo. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi na naramdaman ni Sarah na galit o bigo na. Sa halip, siya ay talagang masaya. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng kanyang mga alalahanin na nag-abala sa kanya sa buong araw ay sa wakas ay ganap na tinanggal. Ito ay nadama na parang isang malaking pagload ang tinanggal sa kanyang dibdib. Talagang naisip niya na si Gerald ay napakamayaman at malamang na siya ang may-ari ng Lamborghini. Kung iyon talaga ang kaso, mas gugustuhin ni Sarah. Masasaktan siya ng isang napakamayaman na tagapagmana. Inisip pa ni Sarah kung gaano kalaki ang magiging kung ang kanyang unang nakatagpo kay Gerald ay mas mahusay. Sa madaling sabi, si Sarah ay napuno ng mga panghihinayang at nadama na labis na nalulumbay sa buong araw. Sa huli, nang lumabas siya sa gabi upang maibsan ang kanyang inip, napagtanto niya na ang katayuan ni Gerald ay ganap na naiiba kumpara sa naisip niya na siya. Siya ay simpleng nakagagalit na haltak na gagawa ng anuman upang mailigtas ang kanyang sariling mukha. Mas komportable siya ngayon. Hayaan mo na lang ang nakalulungkot na haltak na ito ngayon. Sisters, halika. Magpatuloy tayo sa pag-inom. Panipi. Matapos bumalik sa bar, patuloy na nagtatrabaho si Gerald, at sa lalong madaling panahon, sa wakas ay nagawa na niyang ilipat ang lahat ng mga alak. Ang buong proseso ay medyo nalulumbay. Naisip ni Gerald na wala nang ibang gawin dito, kaya't nagpa siya siyang ipaalam kay Cassandra na aalis siya muna. Pumunta si Gerald sa silid na nasa loob si Cassandra. Sa oras na ito, mayroong isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan na umiinom ng magkasama sa silid. Halika, Guro McGregor. Nawala ka ulit.
Maaari mong piliin na uminom ng bote ng pulang alak na ito sa isang gulp o mag-alis ng isang piraso ng iyong damit. Ang isang pudgy middle-aged na lalaki na nakaupo ng malapit sa tabi ni Cassandra sa oras na ito ay nagsasalita ng labis. Hindi ako natalo. Malinaw na sinusubukan mo lang akong linlangan. Makikita na talagang kinasusuklaman ni Cassandra ang maikli at taba na nasa gitnang tao. Kinamumuhian din niya ang kasalukuyang sitwasyon, at nahihirapan siyang harapin ang sitwasyon. Hahaha, ibig mong sabihin na kung talo ka dahil niloko kita, nangangahulugan ito na hindi ka na nawala. Kung tumanggi kang uminom ng pulang alak, dapat mong tanggalin ang iyong mga damit. Hehe, panipi. Matapos siyang mag-usap, hinawakan ng pudgy middle-aged na lalaki ang palda ni Cassandra habang sinubukan niyang itaas ito. Ikaw ba ay may sakit na F***King? Kabanata 242 slap. Bagaman si Cassandra ay isang halip na promiscuous na tao, mayroon pa rin siyang napakataas na pamantayan para sa taong kukuha siya ng interes. Sa makatuwid, hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang maikli at pudgy na tao mismo sa kanyang mukha. Tumayo siya bago siya kinuha ang baso ng alak at ibinuhos ang buong baso ng alak sa mukha ng lalaki. Zabka, okay ka lang ba? Ang lady boss na si Cassie, ay nagtanong kaagad nang makita niya ang salungatan. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong silid ay sobrang tahimik. Upang maging matapat, alam na ni Cassie na interesado si G. Zabka kay Cassandra. Iyon ang dahilan kung bakit siya hinimok sa kanilang dalawa upang maglaro ng isang laro ng magkasama. Nakilala na siya ni Cassie dati. Si G. Zabka ay nagmula sa Sun Creek at siya ay talagang mayaman habang nagmamay-ari siya ng isang minahan ng karbon. Bukod dito, ang asawa ni Cassie ay nanalo lamang ng karapatang patakbuhin ang bar na ito matapos na mamuhunan ng pera si G. Zabka. Alam ni Cassie na si Cassandra ay walang kasintahan, at alam din niya na ang huli ay isang napaka-materialistikong tao na mahilig sa pera. Ang isa ay mapagmahal, samantalang ang iba ay may hangarin. Hindi ba ito isang perpektong tugma noon? Gaano karaming mga tao ang hindi magustuhan ito nang makita nila ang isang mayamang tao sa harap nila? Gayunpaman, mali ang kanyang palagay. Sa hindi inaasahan, si Cassandra ay mabangis at hindi rin nagbigay kay G. Zabka ng anumang mukha. Sa kabaligtaran, tinamaan pa niya si G. Zabka. Ikaw, nangahas kang pindutin ako. Si G. Zabka ay malinaw na hindi kailanman na hit dati. Bukod dito, tiniis pa niya ang isang sampal at nakakuha ng isang baso ng alak na ibinuhos sa kanyang mukha. Mali ba akong matumbok sa iyo? Hindi mo ako dapat hawakan kahit papaano gusto mo. Malamig na sagot ni Cassandra, naiinis na nakasulat sa buong mukha niya. Kaya paano kung ikaw ay mayaman? Kahit na mayaman ka, maaari ka bang maging mayaman tulad ng kapatid na ordinaryong tao? Ikaw B***. Ikaw ang unang tao na talagang nangahas na matumbok ako, Desmond Zabka. Hindi ka makakaya sa labas ng bar na ito ngayong gabi kung hindi ako nasiyahan. Umungol si Desmond habang itinapon niya ang baso ng alak. Sa oras na ito, 4 hanggang 5 mga bodyguard ang tumalon, na nakapaligid kaagad sa Cassandra. Si Cassandra ay medyo natakot din. Sa katunayan, pinagsisihan niya ito sa sandaling sinampal niya siya sa mukha. Bagaman kilala niya si Brother Ordinaryman, siya ay isang tao na hindi na niya maabot ang lahat. Ang taong nasa harap niya ay tiyak na isang tycoon at isang napakalakas na figure. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot matapos na patahimikin ang sarili. Kung gayon, ikaw, ano ang gusto mo noon? Pa rin, hindi ko aalisin ang aking damit kahit na ano ito. Panipi. Ayos lang sa akin. Hindi mo na kailangang tanggalin ang iyong mga damit, ngunit kailangan mong tapusin ang bote ng pulang alak na ito sa isang hininga. Kung hindi man, ang bagay na ito ay hindi malulutas. Ngumisi si Desmond at binuksan ang isang bote ng pulang alak bago ilagay ito sa tabi ni Cassandra. Okay. Tandaan mo ang sinabi mo. Sagot ni Cassandra habang huminga siya ng malalim. Hindi na niya nais na pahabain ang bagay na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang tapusin ang bote ng pulang alak na ito upang siya ay umalis kaagad pagkatapos nito. Kinuha niya ang bote ng pulang alak. Sister Cassandra, huli na. Ayaw mo na bang umalis? Sa oras na ito, binuksan ni Gerald ang pintuan at pumasok sa silid. Si Gerald ay nakikinig sa pag-uusap habang nakatayo siya sa labas ng pintuan. Kaya, alam niya ang buong sitwasyon na nangyayari sa loob. Ang D***man Fatma na ito ay nagsisikap na lasing si Cassandra. Kung tungkol sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya, inutusan na ni Cassandra na huwag sumangguni sa kanya bilang kanyang guro nang pareho silang naglalakad papunta sa bar kanina. D***man ito. Sino ang brat na iyon? Nawala.
Nang makita ni Desmond na biglang nag-ambala si Gerald sa sitwasyon, sumigaw siya sa kanya ng isang mabisyo na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Gerald ay casual na sumagot, "Well, napunta ako rito kasama si Sister Cassandra ngayon, kaya iniisip kong bumalik siya." Si Gerald ay hindi nagpapanggap na mapagkawang gawa. Gayunpaman, nadama niya na hindi rin siya nasisiyahan kung may sinamantala si Cassandra na ganyan. Ito ay magiging masyadong kapaki-pakinabang para sa ibang partido. Kahit na ang isang tao ay upang samantalahin si Cassandra, dapat siya sa halip. Sa madaling sabi, hindi na nais ni Gerald na iwanan ang Cassandra dito. The asterisk man ito. Sa palagay ko dapat talagang pagod ka na sa pamumuhay. Mga kalalakihan, halika at i-drag siya sa lugar na ito ngayon. Binuksan ni Desmond ang kanyang shirt na inilalantad ang mga tato sa kanyang dibdib. Sa oras na ito, 2 o 3 mga bodyguard ang sumulong upang kunin si Gerald. Maghintay ng 1 minuto. Gerald, maaari kang lumabas muna at maghintay sa akin. Ito ang aking susi ng kotse. Aalis ako matapos kong tapusin ang bote ng pulang alak na ito. Maaari mong simulan ang kotse at hintayin ako sa labas ng pasukan ng bar. Sabi ni Cassandra habang tinitingnan niya si Gerald. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay mayroon ng lisensya sa pagmamaneho ngayon. Hahayaan lang niya siyang itaboy siya mamaya. Tumango si Gerald at sumang-ayon kaagad. Pagkatapos ng lahat, narito pa rin ang lady boss, at parang may napakahusay siyang relasyon kay Cassandra. Sa makatuwid, nadama niya na hindi niya papayagan si Cassandra na magdusa ng anumang mga pagkalugi tulad nito. Umalis si Gerald pagkatapos kumuha ng susi ng kotse. Di nagtagal pagkatapos lumabas ng bar si Gerald, 2 bodyguard ang sumunod kay Gerald sa parking lot sa ilalim ng utos ni Desmond. Kabanata 243. Habang papunta si Gerald sa parking lot, napansin na niya na sinundan siya. Ito ay 2 bodyguard na bihis na itim at may salaming pang-araw. Alam ni Gerald kung ano ang naririto nila. Dapat ay inutusan sila ni Desmond na sundan siya. Alam ni Gerald na hindi siya magkakaroon ng lakas at kakayahang labanan ang 2 lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, parang ang 2 kalalakihang ito ay napakabihasang makipaglaban. Sa sandaling ito, lihim na nagpadala si Gerald ng isang text message kay Flynn na humiling sa kanya na lumapit kaagad. "Bata, huminto ka doon." Ang 2 lalaki ay biglang sumigaw ng malakas, tulad ng malapit na makapasok si Gerald sa kotse. "Ano ang problema? Paano kita matutulungan?" May sadyang tinanong ni Gerald. "Hahaha. Ano ang problema? Ikaw ay tunay na isang napaka-ignorante na binata. Hayaan akong sabihin sa iyo, kung ikaw ay sapat na matalino, susundan mo lang kami sa isang lugar ng masunurin. Likas na hahayaan ka naming matapos ang aming boss ay tapos na sa anumang nais niyang gawin. Mas madurusa ka sa ganoong paraan. Kung hindi ka, masisira namin ang iyong mga binti ngayon." Ang 2 bodyguard ay nakatitig kay Gerald na parang tanga lang siya. Ang batang ito ay mukhang walang ingat at walang tigil. Maaari na nilang hatulan na wala siyang anumang mga kasanayan. Pareho silang naisip na kakailanganin nilang turuan si Gerald ng isang aralin. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanya ngayon, nadama nila na parang madali silang mapahamak sa kanila ng kanilang mga salita lamang. Sa kasamaang palad, ang 2 bodyguard ay hindi makakatulong ngunit pakiramdam ng isang maliit na nalulumbay. Inutusan silang bumaba at pagmasdan ang batang ito, samantalang ang kanilang iba pang mga kapatid ay maaaring sundin ang kanilang boss sa paligid. Sa paghuhusga sa baluktot na karakter ng kanilang boss, pagkatapos na siya ay lokohin sa paligid ng babaeng iyon, baka hilingin din niya sa kanyang mga kapatid na tamasahin din ang babae. Nawala talaga sila. Pagkatapos ng lahat, silang 2 ay nakakita na mismo ni Cassandra. Siya ay tunay na napakaganda. Sa oras na ito, si Gerald ay ngumiti lamang ng mapait habang sinabi niya, "Masira ang aking mga binti. Marahil ay kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Panipi. The asterisk man ito. Itigil ang pakikipag-usap ng labis na walang kaparerekon. Pumasok sa kotse at sundan kami sa mga suburb ngayon." Ang isa sa mga bodyguard ay nagtulak kay Gerald, at lahat sila ay sumakay sa kotse ni Cassandra. Dahil ito ay isang underground parking lot, mayroong isang dedikadong car elevator sa lugar na ito. Wala namang sinabi si Gerald dahil alam niya na mga 5 hanggang 6 na minuto ang lumipas na. Ang bar na ito ay matatagpuan hindi masyadong malayo sa Emperor Karaoke Bar. Nangangahulugan ito na si Flynn at ang kanyang mga tauhan ay dapat na dumating sa lalong madaling panahon. Slam! Tumunog ang elevator ng kotse sa oras na ito, at nagbukas ang pintuan ng kotse. Magmadali ka. Magmaneho papasok at pagkatapos, ang isa sa mga bodyguard ay nagsalita ng malamig bago siya biglang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Pagkatapos nito, binuksan niya ang kanyang mga mata ng malapad habang siya ay tumingin mismo sa elevator ng kotse.
Sa oras na ito, maraming mga tao ang nagbihis ng itim na nakatayo sa elevator ng kotse na may mga kutsilyo at mga poste sa kanilang mga kamay. Ang bodyguard ay maaari lamang tumitig sa sitwasyon sa harap niya sa isang labi. FCK. Ano ang nangyayari? Ang dalawang bodyguard ay parehong nababagabag. Toot, toot. Sa oras na ito, ang mga yapak ay nagsimulang tumunog sa pasukan ng underground parking lot. Sa anumang oras, isang malaking pangkat ng mga tao ang nagsimulang nakapaligid sa kanila. Tiyak na hindi bababa sa 100 tao sa labanan na ito. Ang mga mata ni Flynn ay lumusot sa tatlong lalaki sa sasakyan ng malamig. Pinuno, ano ang ibig sabihin nito? Dapat ba nating sabihin sa boss ang tungkol sa bagay na ito? Ito ang Mayberry Commercial Street. Tila parang ang mga kalalakihan na ito ay darating para sa amin. Ang dalawang bodyguard ay natakot. Oo. Dapat tayong lumabas ng kotse at tanungin sila kung ano muna ang nangyayari. Nagdududa ako na maglakas loob silang masira ang mga hindi sinasabing mga patakaran pa rin. Pareho silang nagmamadali na lumabas ng kotse. Lumabas din si Gerald mula sa kotse na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Pagbati, G. Crawford. Agad na yumuko si Flynn at binati si Gerald sa sandaling makita siya. Kasabay nito, higit sa 100 tao ang nagsalita din, ang malakas at malinaw na mga tinig sa underground parking lot ay halos bingi. Parehong mga bodyguard ay halos na paralisado sa takot. Crawford. G. Crawford. Ang mga bodyguards ay tumingin kay Gerald sa sandaling ito na may isang kakilakilabot na pagtingin sa kanilang mga mukha. Hindi ba siya isang waiter? Kabanata 244. Siya ang G. Crawford. The asterisk man ito. Pareho silang halos inagaw ni G. Crawford. Kapatid na Flynn, may kilala ka bang pangalan ni Desmond Zabka? Kasama niya ang aking guro. Ibig kong sabihin kaibigan, at marahil ay nagkakaroon siya ng ilang mga bastos na kaisipan sa oras na ito. Maaari mo ba akong tulungan na ilabas siya? Panipi. Ipinadala lamang ni Gerald si Flynn ng isang text message na nagsasabi na nakatagpo siya ng ilang problema sa underground parking lot at hiniling niya sa kanya na magdala ng ilang mga tao dito kasama siya upang matulungan siyang harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gerald na tumawag si Flynn ng 1 hanggang 200 tao dito. Lubos na mabigla si Gerald kung hindi ito dahil pamilyar siya sa ilan sa mga mukha ng mga bodyguard. Naisip pa niya na si Desmond ay talagang nagsisimula ng isang malaking labanan para lamang makitungo sa kanya. Sa oras na ito, nagmadali si Gerald na sinabi kay Flynn tungkol sa lahat ng nangyari. Okay, G. Crawford. Gagawin ko ngayon ang ilang mga tawag sa telepono. Sagot ni Flynn habang tumango siya. Pagkatapos, nagsimula siyang tumawag. Matapos humuhugas ng 2 beses, pinatong niya lang ang telepono. Siya ay may isang napaka-nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Mr. Crawford, parang si Miss Cassandra ay inalis na ni Desmond. Panipi. The asterisk man ito. Saan niya siya kinuha? Tanong ni Gerald habang nanlaki ang kanyang mga mata. Tulad ng nabanggit kanina, bagaman kinamumuhian talaga ni Gerald si Cassandra, mas gugustuhin niyang parusahan siya sa kanyang sarili. Bukod dito, pareho silang dumating sa bar na ito nang magkasama ngayong gabi. Nadama ni Gerald na medyo hindi patas na hayaan ang Cassandra na samantalahin ng ibang tao na ganyan. Bigyan mo ako ng 5 minuto, G. Crawford. Titingnan ko ito ngayon. Ang mga gawain ni Gerald ay walang mahalaga kay Flynn. Ano pa, ang pangyayaring ito ay nangyari sa Mayberry Commercial Street. Kung talagang hindi niya mahawakan ng maayos ang bagay na ito, kung gayon siya, Flynn, ay talagang karapat-dapat na mamatay. Matapos ay pangako si Gerald, itinuro niya ang 2 bodyguard na nababagabag pa rin sa lahat ng ito. Alam mo ba kung aling Hotel Desmond ang nananatili? Kapatid na Flynn, hindi namin alam, hindi talaga namin alam. Mayroong maraming mga hotel na maaaring manatili si G. Zabka, si Brother Flynn, hanggat pinabayaan mo kami at huwag makitungo sa amin, tiyak na makakatulong kami sa iyo upang mahanap si G. Zabka. Ang 2 bodyguard ay tumugon ng basta-basta, isang pahiwatig ng banta sa kanilang tono. Pagkatapos ng lahat, pareho silang mga taong walang awa sa tanawin sa ilalim ng lupa, at nakatagpo na sila at nakaranas ng mga katulad na sitwasyon tulad nito. Hahaha, hindi kita kailangan na mag-isip ng isang solusyon para sa akin. Mga kalalakihan, halika. Nais kong mapupuksa mo ang 2 lalaking ito para sa akin. Sa sandaling kumalas si Flynn ng kanyang kamay, ang ilan sa kanyang mga subordinate ay agad na humakbang at pinalilibutan sila habang sinimulan nila itong putulin. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Flynn ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan ng direkta sa bar. Isang pangkat ng mga 2 hanggang 300 lalaki ang sumugod sa bar.
Ito ay isang napaka-sensational na eksena. Lahat ng tao sa bar ay ganap na dumbfounded. The asterisk man ito. Hindi ba iyon kapatid na si Flynn? Panipi. Ano ang ginawa ng bar na ito upang pukawin ang kapatid na si Flynn? Narito ba siya upang gumawa ng ilang negosyo? Panipi. Hindi. Dinala na ni Brother Flynn ang ilang mga kalalakihan dito. Narinig ko na narito siya upang maghanap ng isang tao. Siya. Mas mahusay kaming tumigil sa pakikipag-usap ng labis. Kung hindi, maaari nating makuha ang ating sarili sa halip. Panipi. Sa oras na ito, kahit na ang dynamic na musika sa bar ay naka-off. Ang lahat ng mga empleyado pati na rin ang mga customer sa bar ay nagmamadali na nakapaligid sa lobby dahil lahat sila ay mausisa upang malaman kung ano ang nangyari. Ang ilan sa mga ito ay kahit na matapang na subukan at kumuha ng ilang mga larawan at video ng sitwasyon. Gayunpaman, kapag ang mga bodyguard ay sumulyap sa kanila ng malamig, ang kanilang takot ay naging mas mahusay sa kanila at agad silang umatras, na inilalagay ang kanilang mga cellphone. Sa madaling sabi, ang kapaligiran ay nakakatakot at nakamamatay. Kayo, halika at mag-squat dito. Panipi. Pagkatapos nito, mahigit sa 100 mga bodyguard ang humakbang habang hinawakan nila ang ilang mga bodyguard ni Desmond bago dalhin sila sa Flynn. Ang babaeng boss, si Cassie, at ang kanyang asawa ay dinala sa harap ni Flynn. Pareho silang natakot na sila ay ganap na nawawala para sa mga salita. Patuloy silang nagpapaliwanag sa kanilang sarili habang nahaharap sila sa pagtatanong ni Flynn. Sa huli, ang isa na nagngangalang Cassie ay nagsimulang umiyak dahil sa takot. Sister Zaby, ano ang nangyayari? Sino ang binata na iyon? Mukha siyang napaka-domineering. Si Sarah at ang iba pang 5 batang babae ay nagtipon din upang panoorin ang eksena na nangyayari sa harap nila. Ang domineering scene na ito ay ganap na tinatangay ng mga puso at isipan ng ilang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, hindi ba lahat ng mga batang babae na interesado sa mga bayani? Ito ay kapatid na si Flynn mula sa Mayberry Commercial Street. Siya ang pinaka-domineering man sa buong Mayberry Commercial Street. Siya ang subordinate at kanang kamay ni Zach Lyle, at isa siya sa mga kalalakihan ni G. Crawford. Panipi. Malinaw na alam ng kapatid na si Zaby ang tungkol kay Flynn. Ipinaliwanag niya ang lahat sa lahat ng kanyang mga kaibigan na may kaunting pagmamataas sa kanyang tinig. Maraming mga batang babae ang sumagot ng may paggalang, "Oh Diyos ko." Ito ay naging Flynn na lalaki din ni G. Crawford. Hindi nakakagulat. Panipi. Magalang din si Sarah sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ito ang lagi niyang inaasahan upang matugunan ang gayong pag-aalsa at makapangyarihang tao? Panipi. Sa oras na ito, si Sarah ay tumayo sa mesa ng diretso habang pinapanood niya ang eksena na nagbubukas sa harap niya. Bigla, isang figure ang lumakad sa kanya at nagsimulang masikip sa karamihan ng mga tao. Nangyari si Sarah na makita ang figure na ito. The asterisk man ito. Gerald, bakit ang impyerno ay sinusubukan mong pisilin sa loob? Panipi. Kabanata 245. Nakita ni Sarah na si Gerald na naglalakad sa karamihan ng mga tao at pinipiga na parang sinusubukan niyang ipakita na siya ay isang bahagi ng isang seryosong bagay. Sa makatuwid, sinimulan niya ang pag-iwas sa kanya ng walang pag-asa. Marami na siyang nakitang mga tao. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari o kung saan nangyayari ang mga bagay, hanggat mayroong isang malaking eksena, palaging may ilang mga tao na nagnanais na maging lubos na mapagpanggap. Palagi silang pupunta upang magtanong tungkol sa sitwasyon na parang sinusubukan nilang patunayan sa iba na sila ay may kakayahang. Oo, bakit ka naging pretentious? Mag-ingat na huwag ipahiwatig ang iyong sarili sa bagay na ito. Panipi. Talagang sapat na ako sa taong ito. Sarah, tingnan mo. Talagang pinisil niya ang lahat sa loob. Panipi. Ang isa sa mga mabubuting kaibigan ni Sarah ay nagturo kay Gerald sa oras na ito. Hindi rin maabala si Gerald sa kanila. Dahan-dahang lumakad si Gerald. Nang makita niya na nagsimula na si Flynn na magtanong at pagtatanong sa kanila tungkol sa sitwasyon, natural na kailangang sumulong siya at sundan siya upang mailigtas din niya si Cassandra. Mr. Crawford, nalaman na namin ang lokasyon ni Desmond. Pumunta na ang aking mga kalalakihan upang makuha ang kotse. Maaari kaming magtakda kaagad. Panipi. Dahil mayroong isang pulutong ng mga tao sa kanilang paligid sa oras na ito, si Flynn ay bumulong lamang ng mahina kay Gerald. Gayunpaman, ang lady boss na si Cassie, ay narinig siyang tumutukoy kay Gerald bilang Miss Crawford. Nanlaki ang mga mata niya sa sandaling ito. Crawford. G. Crawford. G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. The asterisk man ito. Ito ay pangkaraniwang balita sa kanilang bilog na si G. Crawford ay isang napaka mapagpakumbaba at mababangki na tao na kasalukuyang nag-aaral sa Mayberry University.
Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, mayroon siyang isang napakalakas at malaking reputasyon sa buong Mayberry City. Paano hindi malalaman ni Cassie ang tungkol sa pagkakakilanlan ni G. Crawford bilang kanilang malaking boss? Oh my God! Sa hindi inaasahan, si G. Crawford ay talagang mag-aaral ni Cassandra. Bukod dito, inutusan pa niya si Gerald na magtrabaho para sa kanya. Mr. Crawford, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Lahat ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Madaling sinubukan ni Cassie na ipaliwanag ang kanyang sarili sa isang awkward expression sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Gerald habang naglalakad siya palayo sa gitna ng karamihan. Malamig na sumingit si Flynn habang sinabi niya, panoorin ang iyong bibig. Susuriin ko ang punto sa iyo tungkol sa bagay na ito kapag bumalik ako mamaya. Panipi. Ang isang malaking bilang ng mga tao na naiwan. Naiwan si Cassie, at ang kanyang mukha ay naging mapatla sa takot. Oh Diyos ko, si Gerald ay talagang umaalis kasama ang pangkat ng mga kalalakihan. Ano ang sinasabi nila ngayon? Si Brother Flynn ay tila talagang magalang at magalang kay Gerald. Panipi. Ang karamihan ng mga tao ay hindi marinig ang sinabi ni Flynn kay Gerald, gayunpaman, maaaring sabihin ng lahat na iginagalang ni Flynn si Gerald. Si Sarah at ang iba pa ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting nalilito. Hindi ko rin alam. Hindi mapigilan ni Sarah ang pag-ungol sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit ngunit bigla niyang nadama na si Gerald ay talagang tumingin lalo na gwapo at domineering nang siya ay napapaligiran ng pangkat ng mga tao habang siya ay umalis. Sa oras na ito, biglang nagkaroon si Sarah ng isang napakamatapang na hula sa kanyang puso. Ang palagay na ito ay gumawa ng kanyang buong katawan nanginginig ng kaunti. Maaari bang maging si Gerald ay, sa katunayan, G. Crawford? Ano? Paano ito posible? Imposible. Mayroong tungkol sa isang dosenang itim na pinalawig na mga kotse ng Rolls-Royce Phantom na nakapark sa labas ng pasukan ng bar sa oras na ito. Sumakay si Gerald sa kotse na nasa gitna. Agad na sumakay ang pangkat ng mga kalalakihan patungo sa isang lugar na tinatawag na Amethyst Dynasty Hotel. Sa oras na ito, sa isang silid sa Amethyst Dynasty Hotel. Hindi, tulong, panipi, marahas na itinapon si Cassandra sa kama. Lubhang lasing siya at nakaramdam ng labis na pagkahilo sa oras na ito. Wala man lang siyang lakas upang labanan na. Siya ay may kaunting kamalayan lamang na naiwan. Ang magagawa lang niya ay mahina ang sigaw. Hahaha, maliit na kagandahan, maaari kang sumigaw. Sumigaw ng malakas hanggat maaari. Kahit na sumisigaw ka hanggang sa ang iyong lalamunan ay malabo, walang darating at ililigtas ka. Panipi. Inalis ni Desmond ang kanyang shirt na may isang baluktot ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang mag-drool habang tinitingnan niya ang stoner na nakahiga sa kama. Mula pa nang gumawa siya ng isang bagay sa kanyang sarili, si Desmond ay nagkaroon ng maraming mga diskarte at plano para sa kanyang sarili. Hanggat nakita niya ang isang babaeng nagustuhan niya, hindi na niya ito maiiwasan. Ang higit pa, ang napakarilag na kagandahang ito na nagngangalang Cassandra ay talagang nangahas na matumbok siya sa publiko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas siya ng ganito. Bilang oras na ito, bukod sa pagiging napuno ng mga pagnanasa, si Desmond ay naghahanap ng kasiyahan sa paghihiganti. Tulad ng para sa matalik na kaibigan ni Cassandra na si Cassie, hehe. Ang kailangan lang niyang gawin ay tanungin siya kung ang pera o pagkakaibigan ay mas mahalaga sa kanya. Kabanata 246. Naunawaan na ni Cassie kung ano ang ibig niyang sabihin nang binigyan siya ni Desmond na tumingin sa likod ng bar. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalaking mamumuhunan sa bar ng kanyang asawa. Kagandahan, darating ako para sa iyo. Si Desmond ay nakadrool na, at agad siyang sumugod ng walang pasensya. Sa sandaling ito, isang malakas na bangang tunog. May sumaire sa pintuan ng hotel. Kaagad pagkatapos, isang pangkat ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na nagmamadali ng direkta. The asterisk man ito. Ano ang ginagawa mo? Nabigla at natakot si Desmond, at nagmadali siyang umikot sa gilid. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng isang napaka-flattering expression sa kanyang mukha nang makita niya si Flynn na naglalakad papunta sa silid ng hotel. Oh, kapatid na Flynn, nandito ka. Nagtataka lang ako kung sino ito. Haha, sinusubukan mo bang magsimula ng isang hindi pagkakaunawaan dahil nabigo kang makilala kung sino ako? Panipi. Si Flynn ay may napakalaking reputasyon at pangalan sa Mayberry Commercial Street. Bukod sa pagiging subordinate ni Zack, si Flynn ay nasa ilalim lamang ng isang tao at higit sa lahat. Si Desmond ay madalas na dumating sa Mayberry City. Kaya, paano niya malamang na hindi niya alam na si Flynn ay isang labis na walang awa at domineering na tao sa Mayberry City? F*** mo.
Maaari ka lamang maghintay upang mamatay. Sinipa ni Flynn si Desmond kasama ang kanyang paa. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Cassandra na lasing at sa isang labi sa kama. Sa oras na ito, lumapit siya at sinabi ng magalang, Miss Cassandra, dapat ay natakot ka. May nagpadala sa amin dito upang mailigtas ka. Panipi. Matapos siyang mag-usap, kumalas si Flynn sa kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, isang babaeng doktor ang sumulong. Binigyan niya si Cassandra ng ilang gamot bago siya nagsimulang panasan ang mukha ni Cassandra ng isang basa na tuwalya. Sa mas mababa sa isang oras, si Cassandra ay humihikbi na. Salamat, G. Lexington. Sinabi ni Cassandra sa sorpresa habang pinapagod niya ang sarili at itinuwid ang kanyang damit. Mr. Lexington, maaari ko bang tanungin kung sino ang nagpadala sa iyo dito upang iligtas ako? Tumayo si Cassandra habang tinanong niya ang kinakabahan at nasasabik. Siyempre magiging nasasabik siya. Ang sikat na Flynn Lexington mula sa Mayberry Commercial Street ay talagang sumugod kasama ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan upang mailigtas siya sa kritikal na sandaling ito. Bukod dito, si Flynn ay magalang sa kanya. May nag-uudyok sa kanya na pumunta rito, kaya nangangahulugan lamang ito na ang taong nagturo sa kanya na lumapit at iligtas siya ay may mas mahalaga at malakas na pagkakakilanlan kumpara sa kanya. Tulad ng para sa kanyang kaibigan, si Cassie, maaaring mamuno sa kanya si Cassandra sa listahan. Si Cassie ay dapat ding sisihin sa mapanganib na sitwasyong ito na nakuha niya. Bukod dito, kahit na natagpuan ni Cassie ang kanyang sariling budi at sinubukan na mailigtas siya, hindi na niya makukuha si Brother Flynn na tretuhin siya ng magalang. Sa makatuwid, ito ang unang bagay na tinanong ni Cassandra sa sandaling siya ay huminahon. Sumagot si Flynn, tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, wala akong karapatang sabihin o magbigay ng anumang mga puna. Gayunpaman, sinabi na niya sa akin kung ano ang dapat kong sabihin kung tatanungin mo ako ng tanong na ito. Sinabi niya sa akin na siya ay isang tao lamang na gustong maging ordinaryong. Panipi. Maaari itong maging kapatid na ordinaryong tao. Hindi mapigilan ni Cassandra ang kanyang sarili na tumalon sa tuwa nang siya ay dumating sa biglaang pagsasakatuparan na ito. Hindi ba isang taong nagnanais na maging ordinaryong walang iba kundi si Brother Ordinary Man? Bukod dito, hindi niya alam ang anumang iba pang makapangyarihan o maimpluwensyang mga tao bukod sa kapatid na ordinaryong tao. Sa ganitong paraan, ang lahat ay tila may perpektong kahulugan. Pagkatapos ng lahat, hindi ba nahuhulaan ng isang tao na ang kapatid na ordinaryong tao ay walang iba kundi si G. Crawford. Maraming tao ang hindi naniniwala. Gayunpaman, ang paghuhusga mula sa sitwasyon sa sandaling ito, ang tanging paraan ng kapatid na ordinaryong tao ay maaaring gumawa ng kapatid na si Flynn na kumilos tulad nito ay kung siya ang tinatawag na G. Crawford. Ito ay kailangang mangyari. Ang Brother Ordinary Man ay dapat ding dumating sa bar sa panahon ng pagbubukas nito ngayon, at dapat na nakita niya siyang binubuli. Kaya, agad siyang tumawag upang magpadala ng isang tao dito upang iligtas siya. Ito ay kailangang mangyari. Ang desperasyon at gulat ni Cassandra ay tila nawala sa oras na ito. Miss Cassandra, binigyan ako ng mga tagubilin upang maibalik ka sa paaralan ng ligtas. Dapat muna kang bumalik. Tulad ng para sa natitira, maaari mo lamang iwanan ang mga bagay sa aking mga subordinate upang hawakan. Panipi. Bagaman hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Cassandra kay G. Crawford, dahil handang lumabas si G. Crawford at iligtas siya, hindi magiging mali para sa kanya na maging magalang at magalang sa babaeng ito. Hindi mapigilan ni Flynn na isipin ito sa kanyang sarili. Okay, G. Lexington. Maaari mo ba akong gawin ng isang pabor bago ako umalis? Panipi. Tumango si Flynn habang sinabi niya, sabihin mo lang. Maaari mo bang hilingin sa iyong subordinate na ipahiram sa akin ang electric baton sa kanyang kamay? Habang nagsalita siya, malamig na sumulyap si Cassandra sa mas mababang katawan ni Desmond. Ginawa nitong lumubog ang puso ni Desmond sa ilalim ng kanyang tiyan. Ikaw, ano ang gagawin mo? Kabanata 247. Isang kawaila hilakbot na hiyawan ang sumigaw sa buong hotel. Ito ay tiyak na ang huling oras na ang isang tao ay maaaring talagang sumigaw sa napakalakas at malakas na paraan. Oo, tiyak na ito ang huling oras para sa taong ito. Pagkatapos nito, hinawakan ni Cassandra ang kanyang bag bago siya maglakad palabas ng silid ng hotel. Mayroong dalawang malinis na hilera ng mga bodyguard na nakatayo sa magkabilang panig ng hotel corridor sa oras na ito. Si Cassandra ay nakasisilaw na sa kaguluhan sa oras na ito. Maaari pa siyang kumilos ng walang ingat pagkatapos mailigtas. Ito ay talagang mahusay. Kapag siya ay gumanti laban kay Desmond ngayon lamang, hindi rin siya naglakas loob na pigilan. Pinayagan lang niya siyang electrocute ng diretso.
Bukod dito, pagkatapos lumabas ng silid ng hotel, mayroong dalawang hilera ng mga bodyguard na nakatayo doon ng magalang na maghintay para sa kanya. Ito ay masyadong mahusay. Ito ba ang naramdaman na magkaroon ng isang tao na sumusuporta sa kanya at pag-back up sa kanya? Ito ba ang naramdaman na makasama si Brother Ordinary Man? Kaluwalhatian. Kaligtasan. Ang anumang iba pang ordinaryong tao ay hindi maihahambing sa kanya. Miss Cassandra, mangyaring sumakay sa kotse. Nang makarating sila sa pintuan, personal na binuksan ni Flynn ang pintuan ng kotse para kay Cassandra bago pa anyayahan siyang sumakay sa kotse. Pagkatapos nito, ang pangkat ng mga tao ay naiwan sa isang malakas na puwersa. Nasaan si Gerald? Sa katunayan, si Gerald ay sumusunod sa kanila ngayon. Matapos makumpirma ni Flynn ang numero ng silid at pinalaki ang kanyang mga tauhan, halos sinundan ni Gerald ang pangkat ng mga tao doon. Gayunpaman, nag-atubili si Gerald noon. Kung talagang umakyat siya sa silid ng hotel, tiyak na makakasalubong niya ng harapan si Cassandra. Ano ang maaari niyang sabihin kung nangyari iyon? Hindi ba direktang mailantad si G. Crawford? Ano ang punto sa kanya na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan ng matagal? Bukod, mahawakan ni Flynn ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi makatuwiran para sa kanya na umakyat sa silid ng hotel ng mag-isa. Sa makatuwid, ipinaliwanag lamang ito ni Gerald sa ilang sandali kay Flynn bago siya umalis sa isang taxi kaagad. Ito ang dahilan kung bakit tinanong ni Gerald si Flynn na sabihin kay Cassandra ang lahat. Mr. Lexington, salamat sa lahat ng iyong nagawa ngayon. Tiyakin kong ipaalam sa kapatid na ordinaryong tao ang tungkol sa iyong pagsisikap. Sa oras na ito, umupo si Cassandra sa likurang upuan na tumawid ang kanyang mga binti. Habang nagsalita siya kay Flynn na nakaupo sa upuan ng co-driver. Ang kanyang tono ay hindi na magalang o magalang tulad ng dati. Hehe, si Flynn ay maaaring talagang kahanga-hanga, ngunit siya ay walang iba kundi ang subordinate ni Brother Ordinary Man. Hindi ba niya ibababa ang kanyang sariling katayuan kung magpapatuloy siyang magalang kay Flynn? Salamat, Miss Cassandra. Gayon din, mangyaring ipagbigay alam kay Ger. G. Ordinary Man na nakumpleto na natin ang aming gawain. Maaari lamang tumugon si Flynn sa mga salita ni Cassandra. Pagkatapos nito, humiya si Cassandra bilang tugon. Nakalimutan na niyang makipag-ugnay sa ordinaryong tao dahil labis siyang nasasabik. Matapos buksan ang kanyang WeChat, hinanap niya ang chatbox ng ordinaryong lalaki upang makapag-chat siya sa kanya. Kapatid na ordinaryong tao, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mahal kita hanggang kamatayan. Hindi pinalayas ni Gerald ang sasakyan ni Cassandra, at iniwan niya lamang ang kanyang sasakyan sa bar. Bumalik na si Gerald sa kanyang dormitoryo upang magpahinga, at alam niya na maayos si Cassandra matapos matanggap ang kanyang mensahe sa WeChat. Sa makatuwid, sumagot lang siya ng oo. Naitype ni Cassandra ang pangungusap na ito na excitedly bago ipadala ito kaagad. Ako ay tunay na naantig at ganap na hindi nagsalita dahil sa lahat ng iyong nagawa para sa akin ngayon. Well, hindi ko nasasabihin kahit ano na pasalamatan ka, kapatid na ordinaryong tao. Tandaan lamang na ang layunin ko sa hinaharap ay gawin ang lahat ng makakaya ko upang maging iyong babae. FCK. Si Gerald, na nasa loob ng dormitoryo, ay hindi makakatulong ngunit sumigaw sa pagkabigla. Ano ang mali, Gerald? Nasa isang labi ka ba mula sa iyong pagtulog? Panipi. Hindi, okay lang. Nagulat lang ako. Tulog na tayo. Napapagod na ako. Natulog kaagad si Gerald pagkatapos nito. Miss Cassandra, nakarating na kami sa universidad. Lumabas si Flynn ng kotse upang buksan ang pintuan ng kotse para kay Cassandra. Sumingit si Cassandra bago lumabas ng kotse. Tila nakalimutan niya ang tungkol kay Gerald na napunta sa bar kasama niya. Sa katunayan, naisip ni Cassandra si Gerald nang umalis siya sa hotel. Ang kanyang susi ng kotse ay kasama pa rin niya. Una niyang binalak na hilingin kay Flynn na magpadala ng isang tao sa bar upang kunin siya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nadama niya na labis na nakakahiya sa kanya na ipaalam sa ibang tao na malaman na ang isang mababang tao tulad ni Gerald ay kanyang mag-aaral. Sa makatuwid, walang sinabi si Cassandra upang ipaalam kay Gerald at binalak lamang na ipadala si Gerald ng isang text message upang hilingin sa kanya na bumalik sa taxi pagkatapos na bumalik siya sa bahay. Kabanata 248. Nagpa siyang huwag magmaneho ng kanyang sariling kotse. Naiinis siya dito. Ouch! Nasaktan si Cassandra ng isang bagay nang sinusubukan niyang bumaba sa kotse. Ano ito sa iyong sasakyan? Masakit, reklamo ni Cassandra. Kumuha siya ng isang bagay mula sa upuan sa ilalim niya at ito ay isang power bank. Bakit mayroong isang maruming power bank sa tulad ng isang marangyang kotse? Itapon na, panipi.
Galit na galit si Cassandra dito na halos nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang imahe bilang isang magandang babae. Kinuha niya ang power bank at itatapon niya ito sa basurahan ngunit huminto siya. Hindi ba ito? Tiningnan ni Cassandra ito at napagtanto na ito ay ang $100 na binili niya kamakailan. Tiyak na siya ay ang kanyang power bank dahil may larawan ng kanyang natigil dito. Hindi man lang nag-isip si Cassandra tungkol sa anumang bagay nang makita niya ang kanyang larawan. Karaniwan niyang inilalagay ang kanyang power bank sa kanyang kotse ngunit kailangan ni Gerald na gamitin ang power bank at ipinahiram niya ito sa kanya. Paano napasok ang power bank sa Rolls Royce na ito? Iniwan ba niya ito nang hindi sinasadya? Ngunit hindi ito posible. Hindi man lang siya nakarating kahit saan malapit sa Gerald ngayon paano ito posible? Kahit na ibabalik niya ito sa kanya, bakit kailangan niyang iwanan ito sa kotse? Maaari lang niyang ibalik ito sa kanya. Nangangahulugan lamang iyon na hindi niya ito iniwan sa kotse ngunit kahit papaano ginawa ni Gerald. Ang mukha ni Cassandra ay naging maputi habang iniisip niya ito. Paano siya nakarating sa kotse na ito? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Ano ang nangyayari? Naguguluhan si Cassandra at nagring ang isip niya. Hoy, G. Lexington. Alam mo ba kung sino si Gerald? Tanong ni Cassandra habang mayroon siyang ilang mga saloobin sa kanyang isipan. No. Bakit? Agad na sumagot si Flynn. Nang sumigaw si Cassandra ng pangalan ni Gerald, kinakabahan si Flynn. Si Gerald ang aking mag-aaral at hiniram niya ang isang power bank mula sa akin ngunit hindi ako sigurado kung bakit ito nasa iyong sasakyan. Tama ka. Paano ito magiging sa aking sasakyan kapag naipahiram mo na ito sa kanya? Kinakabahan si Flynn. Bakit narito? Dapat iwanan ito ni Gerald sa kotse nang hindi sinasadya bago siya umalis. Hinihiling ko sa iyo, G. Lexington. Gusto talaga ni Cassandra na malaman. Naaalala ko ngayon. Narinig namin na nahihirapan ka sa bar ngayon ngunit hindi kita nakita dati at may nagsabing alam niya kung ano ang hitsura mo kaya binigyan niya ako ng power bank na may mukha mo. Panipi. Si Flynn ay isang matapat na tao. Mahirap para sa kanya na humiga sa isang tuwid na mukha. Okay. Naiintindihan ko. Panipi. Tiningnan ni Cassandra ang kanyang power bank at nag-isip sandali. Siguro ito ay si Gerald na nagbigay sa kanya. Matapos umalis si Flynn, umakyat si Cassandra. Ngunit sa higit na naisip niya tungkol dito, mas maraming bagay ang hindi tama. Ang tunog ni Flynn ay parang nagsisinungaling, lalo na sa huling bahagi ng kanyang pagsasalita ay napakakaoy na hinala. Hindi ito tama. Kabanata 249. Hindi ito tama. Napagtanto ni Cassandra kung ano ang sinabi ni Flynn na imposible. Sinabi niya na kailangan niyang malaman kung paano siya tumingin ngunit maaaring magkaroon siya ng maraming iba pang mga paraan. Sa katunayan ito ay talagang kinakailangan para sa kanya upang malaman kung paano siya tumingin. Alam ni Cassandra ang buong proseso kung paano siya na-save ni Flynn. Alam niya na nalaman ni Flynn kung nasaan siya sa mga subordinate na iyon at dumiretso siya sa silid upang iligtas siya kaya bakit kailangan niya malaman kung paano siya tumingin. Bukod dito, paano nalaman ng ordinaryong tao? Ang ordinaryong tao ay hindi nagustuhan ang mga uri ng mga lugar at ang tanging tao na alam tungkol sa kanyang lokasyon ay si Gerald. Ano ang magkantot? Hindi mapapakalma ni Cassandra. Nangangahulugan ba ito na si Gerald ang ordinaryong tao? Tumawa si Cassandra. Paano ito posible? Ano ang iniisip niya? Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan dito. Si Cassandra ay linawin ito mula sa Gerald muli sa susunod na araw. Sa wakas ay pinakalma ni Cassandra ang kanyang sarili at pabayaan ang bagay na iyon pansamantala. Ang susunod na araw ay isang Sabado at si Gerald ay nagising ng bahagya. Natulog siya hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Elena. Ilang araw na ito mula nang sila ay nagsalita sa isa't isa. Ano ang gusto niyang gawin sa akin? Kinuha pa rin ni Gerald ang telepono dahil sa pagyusisa. Gerald, abala ka ba? Malumanay na tanong ni Elena. Hindi ako. Ano ito? Tanong ni Gerald. Tandaan mo ang huling oras na kumilos ka bilang aking kasintahan upang matulungan ako. Ang aking tiyahin mula sa Rivington City at ilang iba pang mga kamag-anak ay darating sa Mayberry upang bisitahin ang aking ama ngayon. Panipi. Ngunit ang aking ama ay magkakaroon ng mga pagpupulong sa loob ng 2 araw na ito at sasamahan ko sila. Patuloy na nakikipag-usap si Elena. Kung gayon dapat mong panatilihin silang kumpanya. Kung plano mong bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment, makukuha kita at ang iyong pamilya ng isang marangyang suite. Sagot ni Gerald. Kahit na mayroong ilang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila sa una nang magkita sila at binugbog siya ni Elena. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanilang naranasan, naging magkaibigan sila. Hindi naman naisip ni Gerald ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Elena.
Gerald, hindi ko hinihiling sa iyo na mag-ayos ng isang silid para sa amin. Sinusubukan kong tanungin kung mayroon ka bang oras upang samahan ako at ang mga pamilya na lumibot sa bayan. Panipi, kasama sila. Mangyaring huwag sabihin sa akin na gusto mo akong magpatuloy sa pag-arte bilang iyong kasintahan. Elena, sapat na ako sa huling pagkakataon, okay? Tulad ng seryoso, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Tinanggihan ni Gerald ang kanyang kahilingan. Kabanata 250. Sinubukan ni Gerald ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ideya tulad ng mga ito ngayon. Walang personal ngunit ito ay para kay Mila. Mula pa nang magpasya siyang makipag-date kay Mila, kailangan niyang isipin ang tungkol sa kanya para sa bawat desisyon na ginawa niya. Ngunit nagsimulang umiyak si Elena sa kabilang dulo ng telepono. Okay, Gerald. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, paano kita magagawa para sa akin, di ba? Ito lamang ang aking tiyahin ay sinabi sa aking mga kamag-anak tungkol sa iyo at lahat sila ay nais na makilala ka. Hindi okay, sasabihin ko lang sa kanila na hindi ako ang aking kasintahan at hindi ako karapat-dapat na maging kasintahan mo. Hindi ko rin kayo mababagabag. Sabi ni Elena habang humihikbi siya. Hindi alam ni Gerald kung ano ang gagawin. Hindi siya maaaring tumayo ng isang batang babae na umiiyak sa harap niya lalo na kung ito ay dahil sa kanya. Bumantong hininga si Gerald at sinabing, mangyaring itigil ang pag-iyak. Gagawin ko ito. Magpadala sa akin ng isang lokasyon at sasalubungin kita. Panipi. Ikaw ang pinakamahusay, Gerald. Mahal na mahal kita. Agad na tumigil si Elena. Ipinangako lamang ni Gerald si Elena na wakasan ang kwento. Yamang siya ang tumulong sa kanya mula sa simula, dapat niyang gawin ang responsibilidad na wakasan ang mga bagay sa kanya. Nagbago si Gerald at nagpasya siyang tumawag ng taxi upang makipagkita kay Elena dahil huli na at maraming tao. Nakilala muna niya si Elena at inayos ang kotse mula sa pamilya ni Elena upang kunin ang kanyang mga kamag-anak sa Mayberry Airport. Samantala sa paliparan, mayroong 8 hanggang 9 na tao na naghihintay sa kanila. Ang ilan ay nasa gitna at ang ilan ay bata at maganda. Ano ang nangyayari, Tia Larsen? Hindi mo ba sinabi kay Elena na darating kami sa 9:30, 1 oras na? Bakit hindi pa siya narito? Panipi. Maging mapagpasensya, Carmen. Siguro abala si Elena. Tinawagan ko lang sila ngayon. Dapat silang maabot sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Panipi. Ito ay ibang-iba mula sa huling oras na narito kami. Dapat mayroong maraming mga bagong atraksyon sa paligid. Anyways, hindi mo ba sinabi na dinala ni Elena ang kanyang kasintahan upang mabisite ka sa huling oras, Ruby? Kumusta ang bata? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong hindi siya sapat na disente sa pamamagitan ng telepono. Isang ginang na parang tanong ni Ruby Larsen. Siya si Harriet Larsen, kapatid ni Ruby Larsen. Lumipat siya sa Hilaga mula nang magpakasal. Siya ang manager sa isang ahensya ng seguridad at gumawa siya ng ilang daang libong dolyar bawat taon. Huwag mo ring banggitin ang mahirap na brat. Ang pag-iisip lamang sa kanya ay nakakagalit sa akin. Ang taong iyon ay nanalo lamang ng ilang maliit na loterya at siya ay mayabang bilang isang peacock. Siya ay isang mahirap na brat lamang upang magsimula at nang ahas siyang lumandi kay Elena. Nais kong ipakilala ang anak ng aking matalik na kaibigan sa kanya, Dixon, ngunit buntong hininga. Panipi. Galit na galit si Ruby nang dumating si Gerald sa paksa. Hindi niya kailanman papayagan siyang maging bahagi ng Larsens. Marahil ay iniisip ni Amber na sobrang kasuklam-suklam siya. Hindi siya darating kahit gaano kahirap ang tinanong namin sa kanya. Mula nang bumisita siya sa amin at nagpunta sa partido na kasama nila, hindi maayos si Amber. Hindi niya sasabihin ang isang solong salita kahit gaano kahirap tinanong namin siya. Panipi. Bumantong hininga si Ruby. Marahil ay nabigla siya sa kung gaano kasuklam-suklam ang mahirap na brat. Hahaha, Ruby, naging tunay ka na sa mga araw na ito. Paano mo makikipag-usap tungkol sa isang bata na ganyan? Ngunit nais kong makilala ang Gerald na ito. Mahirap isipin kung gaano siya kasuklam-suklam. Tumawa si Scarlett. Siyempre, hindi rin siya maaaring makipagkompetensya sa lahat ng mga asawa ng mga nieces dito. Panipi. Mayroong 3 mga kababaihan at 3 lalaki na nakatayo sa tabi ni Harriet. Ang isa sa mga batang babae ay mukhang nasa kalagitnaan siya ng 20 at ang 2 iba pang mga batang babae ay nasa edad ni Elena. Lahat sila ay disenteng naghahanap at patas ngunit ang kanilang mga mata ay mabangis at mayabang. Lahat sila ay pinsan ni Elena at sa tabi nila ay ang kanilang mga kasintahan. Ang 2 mas bata ay anak na babae ni Harriet at ang mas matanda ay pamangkin ni Harriet. Nandito silang lahat para magbakasyon. Gaano ka manggahas na sabihin ang tiyahin ay ibig sabihin, nanay?
Mayroon bang ibig sabihin kaysa sa iyo? Ang ex-boyfriend ng aking kapatid ay halos pumatay sa kanyang sarili dahil sa iyong mga pang-iinsulto. Sinabi ng bunso at pinaka-nakaistilong batang babae. Hindi mo ba ako kausapin ng ganyan, maliit na rascal ka? Sasampalin kita kung sasabihin mo na ulit ako. Naging matapat lang ako. Naisip niya na maaari niyang pakasalan ang aking anak na babae na may isang multi-milyong dolyar na kumpanya lamang. Ang kumpanya ng iyong ama lamang ay nagkakahalaga ng higit sana. Si Harriet ay nag-sneer. Siya ay tumingin ng labis na mapagmataas sa mga salaming pang-araw. Tumawa ang lahat. Narito si Elena. Ang isa sa mga batang babae ay itinuro sa gate habang naglalakad papunta sina Gerald at Elena. Kabanata 251. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging huli, mga tiya. Huwag maging. Hindi okay, anak. Ngumiti si Harriet kay Elena at sumulyap kay Gerald habang hinuhusgahan siya mula sa itaas hanggang paa. Masarap makilala kayong lahat. Binati sila ni Gerald. Dapat kang maging Gerald, sabi ni Harriet habang nakatiklop ang kanyang mga braso. Mayroon na siyang unang impresyon sa kanya. Siya ay bihis na bihis. Kahit na siya ay mukhang disenteng, maaari niyang sabihin na siya ay mula sa isang maliit na nayo na walang kahulugan sa fashion. Nabigla ni Harriet ang kanyang ulo. Hindi niya papayagan ang isang katulad niya na maging manugang na lalaki. Hindi lang siya mang-insulto sa kanya ngunit bibigyan din siya ng ilang mga slaps. Kumusta? Binati siya ni Harriet pabalik. Ha, hindi ka pa nakakakita ng ilang sandali at pareho ka pa rin. Sinabi ni Ruby na masungit. Ang iba pang mga pinsan ay lumingon sa kanilang sariling mga kasintahan at inalog ang kanilang mga ulo sa kanila. Paano makahanap ang kanilang pinsan ng isang tulad nito? Ang pakiramdam ng fashion na iyon ay napakasama. Si Gerald ay ngumiti lamang. Tila wala si Amber na wala nang nabanggit mula nang bumalik siya. Kahit na talagang nais niya na may nabanggit siya sa kanyang pamilya. Handa na ang kotse, mga tiyahin. Pumasok tayo sa kotse at tumingin muna sa paligid. Napangiti pa rin si Gerald. Handa na ang kotse. Bakit, nag-uusap ka na tulad ng kotse ay sa iyo? Hindi ito matiis ni Ruby nang makita niyang mahigpit na hinawakan ni Elena ang braso ni Gerald. Agad niyang hinayla siya palayo. Mayroong dalawang maluho na kotse upang dalhin sila sa paligid ng Mayberry. Matapos silang makarating sa kotse, handa silang umalis para sa mga atraksyon. Ano ang plano mong gawin pagkatapos mong makapagtapos, Gerald? Tanong ni Harriet na may peking ngiti sa kanyang mukha. Habang papunta sila, nagsimula silang makipag-chat at ang pag-uusap ay nakarating kay Gerald. Siguro ang ilan sa aking mga resolusyon. Sumagot si Gerald sa isang napaka-blunt na paraan. Ano? Tumawa si Elena Cousins at umiling-iling ang kanilang mga kasintahan. Dahil dinala ng mga pinsan ni Elena ang kanilang mga kasintahan, dapat silang makipagkompetensya sa isa't isa. Bago ito, narinig nilang lahat na ang pinakatanyag sa kanila, natagpuan ni Elena ang kanyang sarili na isang kasintahan. Lahat sila ay nagdala ng kanilang sariling mga kasintahan upang gumawa ng ilang mga paghahambing. Ang tatlong kapatid na babae ay kinakabahan sa una. Ngunit ngayon, hindi sila pinipilit. Hindi man nila nakita si Gerald bilang isang kalaban. Ikaw, ang iyong sariling mga resolusyon. Napakawalang muwang mo. Umiling-iling si Harriet. Ang batang ito ay masyadong mapagmataas. Tiya, mabuti na mayroon siyang ganoong pag-iisip. Ngunit muli, pagkatapos ng pagtatapos ay dapat kang makakuha ng ilang karanasan bago ka makapagsapalaran sa mundo ng negosyo. Sinabi ng kasintahan ng bunsong pinsan. Yamang siya ang bunso, dapat na tinawag niya si Gerald na isang malaking kapatid ngunit hindi niya ginawa at ipinakita nito kung gaano niya siya iginagalang. Tama si Pierre. Ito ang sasabihin ng isang tao na may malaking imperyo ng negosyo. Magtatrabaho ka ba sa kumpanya ng iyong ama? Panipi. Naisip ko ito. Hindi ako makikipagtulungan sa aking ama. Handa akong makipagsapalaran. Nagsalita ang kasintahan ng pangalawang pinsan ni Elena. Tama rin si Felix. Tumawa si Ruby habang sinabi niya, parang pareho ang aking mga nieces na natagpuan ang kanilang sarili na mabuting asawa. Ngayon nag-aalala lang ako kina Amber at Elena. Kailan sila makakahanap ng isang tulad ni Felix? Panipi. Auntie, nandito pa rin si Gerald. Sinusubukan ng pangalawang pinsan ni Elena na takpan ang kanyang sariling pagtawa. Haha, siya, panipi. Kabanata 252. Hindi nila mapigilan ang pakikipag-usap at halos itinapon sila ni Gerald. Nakita niya na nagtatapos ang kanilang mga inumin at nagpasya siyang bumangon upang makakuha ng mas maraming inumin para sa kanila. Pupunta ako ng higit pang mga tiyaan ng gatas upang maaari kang magpatuloy sa pakikipag-usap. Agad na tumayo si Gerald at umalis.
Matapos umalis si Gerald, ang dalawang kapatid na babae at ang iba pang pinsan ni Elena ay nagtungo sa kanya. Marami silang nakita at malapit na sila. Elena, ano ang nangyayari? Bakit mo siya pipiliin? Panipi. Tama iyon, sis. Ang taong ito ay sobrang mura at hindi makapaniwala. Panipi. Oo. Ang ganitong uri ng tao sa aming paaralan ay hindi makakakuha ng anumang mga kaibigan. Panipi. Lahat kayo ay hindi dapat hatulan ng isang libro sa pamamagitan ng takip na alam mo. Si Gerald ay isang mahusay na tao. Siya ay matapat ngunit pinakamahalaga na mayroon siyang mahusay na mga ideya. Hindi ba ito ang mga katangiang hahanapin kapag nakikipag-date sa isang tao? Si Elena ay walang magawa. Elena, ikaw ay masyadong walang muwang. Malapit mong mapagtanto na ang pera ang pinakamahalagang bagay sa hinaharap. Ngunit hindi ito isang issue sa pera, Elena. Kahit na mayroon siyang kaunting pera ay titingnan pa rin siya ng mga tao. Break up lang sa kanya, okay. Ipakikilala kita sa isang taong mas mahusay. Panipi. Sinusubukan ng tatlong kapatid na hikayatin siya ngunit ibinaba ni Elena ang kanyang ulo at nagpasya siyang hindi sabihin ng isang solong salita habang ang lahat ay nag-aalala para sa kanya. Samantala, bumalik si Gerald na may mga kamay na puno ng inumin. Ibinalik niya ang ilang tsaa ng gatas. Magkaroon ng ilang inumin, lahat. Ang panahon ay masyadong mainit sa mga araw na ito. Mas maganda ang pakiramdam ni Gerald pagkatapos umalis ng ilang sandali. Sa katunayan, ito ay mga kamag-anak lamang ni Elena. Wala talaga siyang dahilan upang magalit sa kanila. Hindi, salamat. Maaari mong magkaroon ng lahat. Ang tatlong kapatid na babae ay nanginginig ang kanilang mga ulo ng walang pagsasalita. Hindi rin namin gusto ito. Sinabi ni na Harriet at Ruby habang umiling-iling sila. Sa palagay ko ay maayos kaming nagpahinga dito. Dapat tayong lumipat sa susunod na lokasyon. Nagpatuloy si Ruby. Sige, bisitahin natin ang Mountain Road at pagkatapos ay maaari kaming kumain ng tanghalian sa Wayfair Mountain Entertainment. Tumango si Elena. Hindi naglakas loob si Gerald na banggitin ang anumang bagay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Lahat ay lumakad papunta sa kotse at handa nang magpatuloy sa susunod na lokasyon. Bigla, ang pangatlong pinsan ni Elena ay lumingon sa kanyang sariling kasintahan at sinabing, "Uhaw ako. Maaari mo ba akong maiinom at bumili ng kaunti pa?" Panipi. Oo mangyaring, at mas kaunting yelo. Ayoko ng malamig na inumin. Sinabi ni Harriet. Sige, pupunta ako, sabi ni Pierre habang tumakbo siya. Umiling-iling si Gerald nang walang pasubali habang hinahawakan niya ang mga tsaa ng gatas. Akala niya mahirap lang siya ngunit hindi niya alam kahit na ang mga inumin na binili niya ay maaaring pawiin ang kanilang uhaw. Sa wakas ay nagtungo sila sa Mountain Road at hindi sinabi ni Gerald ang isang solong salita. Naglalaro siya ng kanyang telepono sa co-pilot seat sa buong oras. Samantala, inilagay ng Three Sisters at Harriet ang kanilang mga ulo sa labas ng bintana na tinatalakay ang tanawin. Wow! Napakaganda nito, nanay. Tumingin sa view ng bundok. Namangha sila dito. Matagal-tagal na mula nang bumisita ako sa Mayberry at ang view ng bundok na ito ay napaka-iconic. Masayang sabi ni Ruby. Itigil mo na ang kotse ngayon. Nanay, tiya, tingnan kung ano ang nakita ko. Sa palagay ko ito ay isang mirage. Ang ikatlong pinsan ni Elena ay sumigaw ng excited. Ano, mirage? Hayaan akong magkaroon ng isang magandang hitsura. Panipi. Lahat ay lumabas sa kotse upang mahuli ang isang mas mahusay na pagtingin. Nagkaroon ng isang marangyang at magarbong bahay sa tuktok ng bundok na may mga ulap na sumasakop dito ng bahagya. Ang bahay ay parang lumulutang sa mga ulap. Napakaganda nito. Ngunit hindi ko akalain na ito ay isang mirage. Natuwa si Harriet. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato nito. Si Harriet ay isang pangkalahatang tagapamahala lamang, siya rin ay isang mahilig sa litrato. Tama ka, Tia. Hindi ito isang mirage. Ito ay isang bungalow sa tuktok ng Mayberry City na tinatawag na The Mountain Top Villa. Panipi. Iyon ang Mountain Top Villa. Kabanata 253. Alam ko. Kilalang kilala ito sa mga mayayaman na nakaraan dahil binili ito ng anak ni Crawford ng $8 milyong. Panipi. Kaya't narito na. Mukhang kamangha-manghang. Panipi. Anyways, Elena, dahil ang iyong pamilya ay may kinalaman sa Mayberry Commercial Street. Sa palagay mo maaari mo kaming dalhin sa villa para lamang tumingin sa paligid. Panipi. Ang mga tiyahin ay naiinggit tungkol dito. Tumalikod si Elena at tiningnan si Gerald. Hindi niya ito tinanggihan at tumango siya pabalik sa kanila. Agad silang nakarating sa lugar. Sa tuwing wala si Gerald ay magkakaroon ng mga security guard sa labas upang pigilan ang mga tao na pumasok.
Nasa kalahati lamang sila at ang mga gwardya ay nandoon na upang pigilan sila na umakyat. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ito isang pang-akit, mangyaring umalis ngayon. Ang dalawang gitnang may edad na security guard ay talagang mahigpit. Hindi kami turista, okay. Ang magandang ginang dito ay ang anak na babae ni G. Larson mula sa Mayberry Commercial Street. Hindi ba tayo makapasok at tumingin dahil hindi pa lumipat si G? Crawford. Buong pagmamalaki na sinabi ni Ruby. Oh, ito si Elena Larson. Ang aming paghingi ng tawad. Panipi. Ang komersyal na kalye at ang Mountain Villa ay nasa ilalim ng parehong kumpanya at ang mga seguridad na ito ay mga tao ni Michael Zick kaya malalaman nila ang tungkol sa mga mahahalagang tao ng Mayberry Commercial Street. Nang makita nila si Gerald na nakatayo sa tabi ni Elena, maligaya silang ngumiti. MS. Elena, narito lang tayo upang pangalagaan ang villa ni G. Crawford. Hindi posible na hayaan kayong lahat sa villa at kung nalaman ni G. Zick, magiging malaking problema tayo. Kaya, mangyaring, MS. Elena kung lahat kayo ay hindi nagpaplano na pumasok sa villa, lahat kayo ay maaaring maglakad-lakad. Panipi. Ang mga taong nais bisitahin ng villa ay lahat ng mga tao na kilalang kilala. Halimbawa, inangkin ni Joel Holden na si Gerald ang kanyang Diyos at patuloy na nagdadala ng mga tao rito. Kahit na hindi nila mapatunayan kung siya ang tunay na pakikitungo ngunit ang kanyang pangalan lamang ay nakakatakot. Gayunpaman, ang villa ay talagang hindi binuksan sa publiko. Ang mga seguridad ay hindi naglakas loob na ihinto din si Elena Larson. Okay, mamasyal lang tayo sa labas ng villa. Matapos mapansin na si Gerald ay hindi nagsabi ng anumang bagay na lumingon siya sa mga seguridad at sinabi. Isa pang bagay, MS Elena. Hindi ba sa palagay mo ang mga tao na iyong dinadala ay medyo marami? Mapaputok tayo kung nakikita ito ng pamamahala. Nababagabag ang mga seguridad. Napakahirap mo. Iiwan lang natin ang isa, iyon lang. Siyam sa amin ang aakyat, sabi ni Harriet. Alam ng lahat na ang isang tao na may iwan ay si Gerald. Si Gerald ay lubos na hindi nagsalita. Pagkatapos nito, ito ay ang kanyang sariling bahay at ngayon hindi siya pinapayagan na tumingin sa kanyang sariling bahay. Hindi na pinaplano ni Gerald na palayain sila nang makarating sila sa tuktok ng bundok mamaya. Talagang nais niyang maging mababang profile ngunit ang mga ito ay labis na paraan. Dahil wala rin silang pakialam sa kanya. Iyon ang magiging pag-aayos namin. Hayaan mo na, Elena. Panipi. Walang punto para sa kanya na umakyat doon. Ang mga taong katulad niya ay sapat na mabuti kahit sa isang bahay. Hindi niya kayang bayaran ang isang bungalow. Ruby sneered. Lahat ng iba pa ay umakyat sa excited na iniwan si Gerald. Ngumiti si Gerald ng mapait habang umiling-iling siya. Hindi lang siya mananatili doon. Dahil narito na siya, pupunta siya at tumingin at tingnan kung natapos na ni Michael ang kanyang trabaho. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ang isa sa mga seguridad ay huminto sa kanya mula sa pag-akyat. Natigilan si Gerald. Ano? Hindi mo alam kung sino ako? Panipi. Paano hindi alam ng seguridad mula sa Wayfair Mountain Entertainment ang kanyang sarili? Akala niya kumilos lamang sila na parang hindi nila alam kung sino siya dahil sinabihan sila. Hindi niya napagtanto na hindi nila alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ikaw. Sino sa palagay mo ikaw? Hindi ka ba isang mababang magsasaka na magpapakasal sa isang mayamang pamilya? Mukhang hindi ka masyadong tinatanggap ng mga ito. Panipi. Kabanata 254. Tingnan mo, ang iyong trabaho ay upang main salto. Tumawa ang mga seguridad habang pinapahiya nila siya. Mr. Crawford. Panipi. May sumigaw. Kinakabahan ang mga seguridad ngayon. Tumigil sila sa pagtawa. Ano ang tinawag niya sa kanya ngayon? Gerald. Tumalikod si Gerald. Rita. Ito ay isang habang. Panipi. Si Rita ang taga-disenyo para sa villa at sa lalong madaling panahon siya rin ang magiging butler sa villa na ito. Sa tabi ni Rita ay si Nyla at ilang iba pa. Lahat sila ay nakilala ang huling oras nang sila ay nakikipag-usap sa villa. Magandang hapon, G. Crawford. Dati silang tumingin sa kanya bago malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos malaman na kinokontrol niya ang buong kalye ng Mayberry Commercial at siya ay talagang mababa ang profile, naisip nilang lahat na dapat nilang subukan ang kanilang makakaya at umaasa na maaari silang magpakasal sa kanya. Ang aking kapatid na babae ay nagtanong tungkol sa iyo kahapon ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako sinabi ng isang solong bagay. Sabi ni Rita. Naunawaan ni Gerald dahil pagkatapos ng araw na iyon, bumalik si Kara upang kumain muli at hindi sila nakakuha ng diskwento sa pangalawang pagkakataon. Dapat nakuha niya ang pansin ni Kara at sinisiyasat siya. Huwag itong banggitin. Ang iyong kapatid na babae ay mas masahol kaysa sa iyo. Panipi.
Napangiti si Gerald. Dinala mo ba sila dito upang bisitahin? Tumango si Rita, na mula. Hindi niya ito matanggihan pagkatapos na matagal na nilang tinanong siya. Ngunit ang pagkakita kay Gerald ay may sorpresa. Sige, sundan mo ako noon. Dadalhin ko kayong lahat sa villa. Ngumiti si Gerald. Kinuha ni Rita ang isang ekstrang susi mula sa kanyang bag at ipinasa ito kay Gerald. Naglakad si Gerald sa bahay ng bantay na iniiwan ng mga security na iyon. Mabilis, Elena. Tulungan kaming kumuha ng litrato. Panipi. Kailangan kong tumayo malapit sa pasukan. Nais kong i-post ito sa aking social media upang hayaan itong makita ng aking mga kaibigan. Panipi. Elena, tulungan mo rin kami. Si Ruby at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng pintuan na excitedly. Ang view dito at ang villa ay kamangha-manghang. Ang mga pinsan ni Elena ay napakasaya. Samantala, nakita nila si Gerald na naglalakad sa bundok. Ano ang ginagawa niya dito? Nag-sneak ba siya rito? Ito ay magiging nakakahiya kung malaman ng mga tao. Nagreklamo ang mga kapatid. Bakit ka narito, Gerald? Nag-sneak ka ba dito? Maaari mo lang hilingin kay Elena na tumawag sa iyo ng video. Sumimangot si Ruby. Excuse me, lahat. Ngunit kung wala ako rito, lahat kayo ay hindi makakakita ng interior ng villa na ito. Kaya mangyaring payagan akong ipakita sa iyo sa paligid bilang isang host at pagkatapos ay bilhin kayong lahat ng inumin. Panipi. Si Gerald ay hawak pa rin sa tiyan ng gatas na walang sino mang handang uminom at ang iba pang kamay ay hawak ang remote key. Pinindot niya ang pindutan at automatikong binuksan ang pinto. Ano ang magkantot? Kabanata 255. Lahat ay nababagabag. Sino sila? G. Crawford. Tanong ni Rita. Nainggit siya nang makita niya ang magandang Elena Larson. Hindi komportable si Rita doon ngunit ayaw niyang mag-abala kay Gerald. Hindi talaga masabi ni Gerald na si Elena ang kanyang kasintahan dahil ito ay isa pang problema kung nalaman ni Mila. Ito ay isang kwento para sa susunod na oras. Lahat sila ng mga panauhin ko kaya mangyaring gumawa ng ilang mga pag-aayos. Ngumiti si Gerald. Oo, G. Crawford. Tumango si Rita. Natigilan si Ruby nang marinig niya ang tinawag sa kanya ni Rita. Ano? Ikaw ay isang Crawford. Ang tagapagmana ni Mayberry, Gerald Crawford. Sigaw ni Ruby. Oo, auntie. Ako iyon. Tumawa si Gerald. Elena, totoo ba ito? Maging si Harriet ay nagulat at naramdaman niya na parang namamaga ang kanyang mukha mula sa pagiging sinampal ni Gerald. Ang mahinang magsasaka na napahiya sa kanilang daan ay si Gerald Crawford. Tumango si Elena. Ang mga pinsan ni Elena ay huminga ng malalim. Maliwanag, maraming beses na nilang narinig ang tungkol sa kanya at hindi makapaniwala na ang taong nakatayo mismo sa harap nila ay ang kilalang Gerald Crawford. Lahat sila ay nadama ng panghihinayang nagmamadali sa kanilang mga ulo. Dapat ay mukhang isang palabas sa circus sa harap ni Gerald. Ang lahat ay naging paraan na mas kawili-wili para sa mga sumusunod na oras. Ang kanilang mga pag-uusap ay tungkol pa rin kay Gerald ngunit anuman ang sinabi niya, sasang-ayon lang sila sa kanya. Alam ni Gerald sa oras na ito ay gagawa siya ng hitsura ng isang tanga at naging tahimik lang sila. Natapos ang bahay, G. Crawford. Kailan ka lilipat? Mahinang tinanong ni Rita si Gerald bago sila umalis. Sa loob ng ilang araw na ito, si Michael ay medyo mahusay. 6 na araw lang ang kinuha niya upang makumplito ang trabaho. Sumagot si Gerald at dinala sila pababa. Gerald, nasaan ka? Gusto kitang makita para sa hapunan ngayong gabi. Mayroong kailangan nating pag-usapan. Ito ay Mila. Nag-text siya kay Gerald. Nabigla si Gerald sa text message pagkatapos ng lahat ng nagawa niya ngayon. Nasa campus ako. Makikita kita sa kantin ngayong gabi noon. Sagot ni Gerald. Elena, mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin sa paaralan at kailangan kong umalis ngayon. Maaari mong dalhin ang mga ito sa Wayfair Mountain Entertainment ngayong gabi. Sinabi ni Gerald. Hindi okay, Gerald. Nababagabag ka namin sa buong araw. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Sabi ni Ruby. Tama iyon, Gerald. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. 3 ka. Magbid sa iyong bayaw na palm ngayon. Sinabi ni Harriet habang pinahiya niya ang 3 kapatid na babae. Palm, bayaw. Sinabi ng 3 magkapatid habang ngumiti sila sa kanya ng seductively. Ang mga babaeng ito ay nagkakaroon ng mga saloobin sa kanilang mga ulo. Kabanata 256. Hindi niya maiwasang maramdaman na hindi lamang mukhang Pino si Gerald ngunit mas tumingin siya sa kanya, mas naramdaman niya na siya ay napakagwapo kahit na siya ay bihisan ang casual. Tiyak na mukhang mas mahusay siya kumpara sa kanyang kasintahan sa lahat ng paraan.
Hindi na makukuha ni Gerald ang sigasig na ito at umalis kaagad. Kung tungkol sa kung kinasusuklaman niya sila o hindi, wala siyang naramdaman. Pagkatapos ng lahat, kapwa siya at si Elena ay nagpapanggap pa rin. Oh Diyos ko! Elena, hindi mo sinabi sa akin na si Gerald ay si G. Crawford. Ang iyong tiyahin ay halos nakakasakit kay G. Crawford tulad ng kung paano ginawa ng iyong panganay na tiyahin. Panipi. Napalakpakan ni Ruby ang kanyang mga kamay. Malinaw na hindi nasisiyahan si Harriet nang marinig niya ito. Sinasabi ko, Ruby, ikaw ang nag-uusap ng una sa lugar, at malinaw na ikaw ang nakakasakit kay G. Crawford. Kaya, paano mo masasabi na ito ay sa akin? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang aking anak na babae. Ang aking tono ay walang kabuluhan sa lahat ng ako ay nakikipag-usap kay G. Crawford kanina, hindi ba ang iyong pangalawang tiyahin na nag-iinis sa kanya? Madaling tinanong ni Harriet ang kanyang mga anak na babae. Hindi alam ng kanyang mga anak na babae kung ano ang sasabihin. Sa kabutihang palad, ang kanyang manugang na si Pierre, ay nagsabi, hindi sa tingin ko. Hihihi. Bukod, maganda ang saloobin ni G. Crawford nang umalis siya ngayon. Tiyak na hindi siya mukhang may hawak siya laban sa amin. Lahat. Panipi. Tiningnan ni Harriet si Pierre sa kasuklam-suklam na sinabi niya, hindi mo ba alam ang iyong sariling lugar? Tinanong ko ang aking anak na babae kaya bakit mo sinusubukan na magsalita ngayon? Sa palagay mo ba maaari kang magpakita lamang dahil mayroon kang pera? Napakabastos mo. Bakit hindi mo matutunan ang isang bagay mula kay Gerald na napakatanda at matatag? Panipi. Ang mukha ni Pierre ay naging berde kaagad. Sa oras na ito, ang kasintahan ng kanyang pangalawang pinsan na si Felix, ay biglang tumawa. Natatawa ka. Ano ang tinatawanan mo? Sa palagay mo ba ikaw ay mahusay? Palagi kang nagpapanggap na sobrang gulang at mapang-api sa lahat ng oras. Mayroon ka bang sapat na pera upang maging napakahusay? Isang bangkos ng mga good-for-nothings na hindi nangangako. Gusto ko kayong dalawa na lumayo sa aking mga anak na babae sa hinaharap. Sumigaw si Harriet. Matapos matugunan si Gerald, na walang iba kundi si G. Crawford ngayon, sa wakas ay natanto ni Harriet na ang dalawa sa kanyang mga biyenan ay napakababa. Hindi lamang sila mababa, ngunit hindi rin sila magkasya na maging tao. Hindi pinansin ni Ruby ang kanyang kapatid. Tumalikod na lang siya at hinawakan ang kamay ni Elena habang sinabi niya, Elena, kailangan talaga nating lumibot sa hinaharap. Ang iyong tiyahin ay hindi pa nakakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment dati. Dahil napag-usapan na ni Gerald ito, bakit hindi mo kami dalhin doon upang tumingin sa paligid? Panipi. Oo, Elena, dalhin mo kami doon. Panipi. Wala ako sa mood. Kung nais mo, maaari kang pumunta at tumingin sa iyong sarili. Magaan lang ang sagot ni Elena. Napakalamig ng boses niya. Hindi niya sinasadyang ididirekta ang kanyang galit sa kanyang mga tiyahin, gayunpaman, si Elena ay nasa isang estado ng pagkalito ngayon. Ito ay dahil nakaupo na si Elena kay Gerald ngayon. Sa makatuwid, nangyari si Elena upang makita ang mga nilalaman ng isang text message na natanggap ni Gerald sa WeChat. Ito ay isang text message na ipinadala ng isang batang babae na nagngangalang Mila, at hiniling niya kay Gerald na samahan siyang maghapunan. Pagkatapos nito, nagsinungaling sa kanya si Gerald at sinabi sa kanya na siya ay talagang nasa unibersidad bago siya umalis ng nagmamadali. Hindi man lang naglakas loob si Gerald na sabihin sa ibang batang babae na kasama niya ang isa pang batang babae sa oras na ito. Masasabi ni Elena na malinaw na nagmamalasakit si Gerald tungkol sa batang babae na ito. Ginawa nito si Elena na parang nakatanggap siya ng isang direktang suntok sa kanyang puso. Upang mailagay ito ng blanko, ano ang dahilan kung bakit hiniling niya ang tulong ni Gerald sa huling 3 hanggang 4 na beses? Dahil ba talaga siya sa tulong ni Gerald? Bukod dito, hindi ba makakakuha si Elena ng iba na magpanggap na kanyang kasintahan? Bakit kailangan niyang hanapin si Gerald? Hindi ba dahil lamang sa nais niyang lumikha ng mas maraming mga pagkakataon na gumugol ng mas maraming oras kay Gerald? Gayunpaman, ang lahat na maaaring isipin ni Gerald ay ang babaeng iyon na nagngangalang Mila. Maaari niyang sabihin lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa ekspresyon ng nerbyo sa kanyang mukha. Kaya, ang isip ni Elena ay ganap na blanko sa oras na ito, at wala siyang kalagayan na gumawa ng anuman. Gusto lang niyang mag-isa. Sa oras na ito, si Gerald ay nakabalik na sa campus. Dumiretso siya patungo sa pasukan ng cafeteria. Pagdating doon, nagmadali siyang nagpadala kay Mila ng isang text message, bakit hindi ka pa sa cafeteria? Naghihintay pa rin ako sa iyo sa pasukan ng cafeteria. Inisip ni Gerald ang mga trick na itinuro sa kanya ni Naomi at Harper upang maiugnay ang katotohanan sa ilang kasinungalingan ng sabay. Tumugon si Mila ng pasensya, hehe. Magiging tama ako doon.
Tapos na lang ako sa pagpupulong para sa aming departamento ng pagsasahimpapawid. Paumanhin sa paghihintay sa iyo. Ang trick na ito ay talagang nagtrabaho. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hoy, narinig mo ba na ang isang batang babae ay halos nagpakamatay ngayon? Panipi. Sa oras na ito, narinig ni Gerald ang talakayan na nangyayari sa pagitan ng ilan sa mga batang babae na naglalakad sa kanya sa oras na ito. Kabanata 257. Ha! Pagpapakamatay. Bakit? Panipi. Hindi ba dahil lamang sa pagtatapat niya ang kanyang pag-ibig kay Silas ngunit hindi niya tinanggap ang kanyang damdamin? Pagkatapos nito, hindi na maisip ng batang babae ang tama. Panipi. Kaya iyon. Buntong hininga. Tila kung mas maraming mga tao ang nagsisimula upang aminin ang kanilang pag-ibig kay Silas kamakailan. Gayunpaman, tila may narinig ako sa nakalipas na 2 araw. Tila may isang batang babae na talagang nakakakuha ng malapit kay Silas. Panipi. The asterisk man ito. Naiinggit ako. Aling batang babae ang maaaring maging maswerte na mapaboran ni Silas? Panipi. Hindi mahalaga kung sino ang ibang mga batang babae na interesado, mayroon lamang akong isang layunin sa isip, at iyon ay walang iba kundi si G. Crawford. Panipi. Sa oras na ito, isang napakamalamig at magandang batang babae na mukhang isang diyosa ay nagsalita. Wow! Walang makakakita o hawakan si G. Crawford. Paano siya maaaring maging kaakit-akit tulad ng Silas? Panipi. Oh, may mali ba sa iyo? Bakit ka nakatayo sa harap ng pasukan ng cafeteria at hinaharangan ang paraan ng lahat? Hindi mo ba namamalayan ang iyong sariling katangahan? Panipi. Ang ilang mga batang babae ay nagpatuloy sa kanilang malakas na talakayan habang sila ay malamig na sumulyap sa Gerald. Paf! Sumingit si Gerald habang hindi niya pinansin ang mga ito ng diretso. Kumusta, Gerald? Sa oras na ito, si Mila ay naglakad na sa kanya. Nang maglakad siya papunta sa kanya, kinuha ni Mila ang kamay ni Gerald sa kanya. Katulad sila ng ibang kasintahan at kasintahan. Sa katunayan, ang engkwentro sa pagitan ng kanilang dalawa ay medyo kakaiba. Matapos ang kanilang huling hindi pagkakaunawaan, alam ni Mila kung ano ang tunay na damdamin ni Gerald, at alam din ni Gerald kung ano ang nais ni Mila. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Gerald na, magiging kasintahan ba ako, kung saan sumagot si Mila, hindi ba ito palaging ganito? Walang kaakit-akit o malaking pag-amin ng pag-ibig, at walang kapansin-pansin, ngunit pareho silang nagtapos bilang mag-asawa. Hindi rin nag-abala si Gerald na tanungin kung si Mila ay tahasang nagpapahiwatig na siya ay palaging kanyang peking o totoong kasintahan. Hindi mahalaga kung ano ito, ang sitwasyon ngayon ay perpekto sa kanya pa rin. Pumunta tayo at kumain ngayon. Ano ang dapat nating kainin ngayong gabi? Tanong ni Mila. Parang gusto kong kumain ng braised na baboy. Pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat at pagtawa nang magkasama silang pumasok sa cafeteria. Maraming mga batang lalaki na nakasaksi sa eksenang ito ay hindi makakatulong ngunit pakiramdam ng isang maliit na selos at naiinggit. Napakagandang batang babae ni Mila. Bakit siya nagtapos sa isang tulad nito? Ito ay hindi makapaniwala. Pagkatapos nito, isang plato ng braised na baboy at ilang mga plato ng gulay ang pinaglangkuran. Sina Gerald at Mila ay nakaharap sa harapan. Sa oras na ito, maraming mga batang lalaki at babae ang nakaupo sa paligid nila. Lahat sila ay pinag-uusapan tungkol kay Silas at ang bilang ng mga batang babae na hindi nabigo sa kanya. Nagugulo din si Gerald. Bakit ang Silas na ito ay napakataas profile? Narito ba talaga siya upang pumasok sa paaralan? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Haha, sa palagay mo ba ang lahat ay katulad mo? Sinanay ka ng iyong pamilya sa pamamagitan ng paggawa ka ng pamumuhay sa kahirapan sa loob ng maraming taon, ngunit sa kabilang banda, siya ay nasira mula nang siya ay ipinanganak. Sa pamamagitan ng paraan, Gerald, bakit hindi mo sasabihin sa akin kung gaano kalakas ang iyong pamilya? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang anumang bagay? Malumanay na tanong ni Mila. Hindi siya isang materialistikong tao na sumamba sa pera, ngunit palagi siyang nag-use sa upang malaman ang tungkol sa lakas ng pamilya ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung anong uri ng kapangyarihan ang tunay na taglay ng pamilya ni Gerald na maaari silang talagang mapakilos ang napakaraming mga helikopter at payagan si Gerald na gumastos ng pera ng walang katapusang. Hindi ko alam ang tungkol sa aking pamilya, ngunit alam ko lamang na ang aking pamilya ay mayaman at marami kaming pera na hindi namin tatapusin ang paggastos nito. Matapat ang sagot ni Gerald. Paf! Hindi ako naniniwala sa iyo. Paano ka magkakaroon ng maraming pera na hindi mo maaaring tapusin ang paggastos nito? Nadama ni Mila na si Gerald ay nagyabang lamang. Gayunpaman, si Gerald ay talagang nagsasabi ng totoo.
Pareho silang nagpatuloy sa pagtatalo sa gitna ng kanilang sarili at sa halip maingay at masigla. Bigla, sa oras na ito, ang buong cafeteria ay sumabog sa iba't ibang mga tao na sumisigaw at sumisigaw. Si Gerald ay nakuha. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na naglalakad patungo sa cafeteria. At ang taong ito ay hindi lamang kahit sino. Ito ay walang iba kundi si Silas. Ang kapaligiran sa cafeteria ay katulad ng isang eksena kung saan lumitaw ang isang malaking tanyag na tao. Silas, mahal kita. Maaari mo ba akong tanggapin? Ang ilan sa mga batang babae ay sumigaw ng walang kahihiyan. Silas, ano ang dapat kong gawin bago ako sa wakas ay maging kasintahan mo? Maaari mo bang sabihin sa akin? Panipi. Wow! Kailangan kong kumuha ng litrato ngayon. Panipi. Ang mga ganitong uri ng mga batang babae na sumisigaw ng matapang ay madalas na maging mga batang babae na laging nagnanais na magbihis at magmanika ng kanilang sarili. Kabanata 258. Gayunpaman, parang nasanay na si Silas. Narito lang ako upang samahan ang isa sa aking mga kaibigan upang kumain, okay? Hindi na kailangan mong gumawa ng isang malaking pagkabahala. Sagot ni Silas na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang pintuan sa likuran niya. Sa oras na ito, dalawang batang babae ang sumulong sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat at tumayo sa tabi ni Silas. Puff! Si Gerald ay humigop lamang ng sopa sa harap niya, ngunit halos ay spot niya ang pagkain sa mukha ni Mila nang makita niya ang dalawang batang babae na pumasok pagkatapos ni Silas. The asterisk man ito. Nabigla si Gerald. Ang dalawang batang babae ay natural na napakaganda at maganda, at wala silang iba kina Alice at Jack Ellen. Oh Diyos ko! Ang kasintahan ba ni Silas? Bakit? Dahil ba sa maganda siya? Panipi. Nakakainis ka. Bakit mo sinusubukan na akitin si Silas? Panipi. Ang ilan sa mga batang babae ay nagsimulang mangibabaw sa kanila ng labis. Hindi siya kasintahan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Silas ngayon? Kaibigan siya. Kaibigan lang niya siya. Nangangahulugan lamang ito na naninindigan pa rin tayo. Panipi. Alice, Jack Ellen, bakit hindi ka umupo? Upang maging matapat, kung pareho kayong hindi sinabi na nagustuhan mo ang pagkain sa cafeteria, hindi na ako pupunta rito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumakay ako sa cafeteria ng paaralan pagkatapos lumaki ng malaki. Hahaha, sabi ni Silas habang ngumiti siya. Pagkatapos nito, umupo siya sa mesa sa gitna ng cafeteria. Tulad ng para kay Alice, na diretso lang niya ang kanyang buhok at ngumiti ng bahagya bago siya umupo. Halatang ayaw niyang sabihin ng sobra. Sa katunayan, natakot na si Alice matapos na masaktan ni Quentin, na sinundan ni Gerald. Sa makatuwid, bagaman nasa sabik at pinatong si Alice na si Silas, na ngayon ay kilala sa lahat sa Mayberry University, ay walang katapusang hinahabol siya ay napakakonserbatibo. Hindi siya magiging uri ng batang babae na gagawa ng unang hakbang. Bukod dito, upang maging matapat, imposible para kay Silas na makipag-date sa kanya dahil lamang siya ay mayaman at may pera. Ang interesado kay Alice ay ang pag-ibig, hindi sex. Alinmang paraan, nais ni Alice na protektahan at ipagtanggol ang kanyang sariling pagiging walang kasalanan at pagkabirhen bago siya magpakasal. Bukod sa, siya ay nasa isang masamang kalagayan sa mga nakaraang araw matapos na siya ay na-dump ni Gerald. Kasabay nito, napatunayan lamang niya sa kanyang sarili na marami na siyang iniisip. Marahil si Gerald ay hindi tunay na makapangyarihan tulad ng naisip niya na siya. Hindi. Matapos makilala si Silas sa nakalipas na 2 araw, natuklasan ni Alice na maaaring hindi maganda si Gerald na naisip niya na siya. Ang lahat ng mayroon siya ay ilang pera lamang. Talagang naisip niya talaga si Gerald. Kumpara sa Silas, ang iba't ibang mga pag-uugali ni Gerald ay nasa antas ng elementarya. Biro lang. Lalo na ito dahil sa lahat ng pansin ay kasalukuyang tinatamasa ni Alice na parang lahat ay natatakot sa kanya. Hindi maibigay sa kanya ni Gerald ang alinman dito. Natutuwa din si Jack Ellen sa nakakapreskong pakiramdam na ito sa oras na ito, at siya ay may hitsura ng pagmamataas sa kanyang mukha. Hoy! 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 Nakatingin ka ba sa magagandang batang babae? Inunat ni Mila ang kanyang kamay bago niya ito waved sa harap ng mga mata ni Gerald. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang kanyang mga chopstick habang medyo nagagalit siya sa oras na ito. Hindi. Madaling ipinaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili. Nagtataka lang ako kung paano nakilala si Alice at nakilala si Silas. Ano ang ibig mong sabihin hindi? Sa palagay ko dapat kang maging isang maliit na pagkabalisa at hindi komportable ngayon, hindi ba? Nagustuhan ka pa rin ni Alice 2 araw na ang nakakaraan, ngunit malinaw na gusto niya ang ibang tao ngayon. Dapat ay hindi ka komportable, di ba?
Tanong ni Mila habang nakasimangot siya. Hindi ako komportable. Kahit na hindi ako komportable, ito ay dahil lamang sa awa ko si Alice. Siya ay talagang isang magandang batang babae, ngunit siya ay simpleng materialistic. Natatakot ako na mawawalan siya ng kumpiyansa at magwalo sa sarili matapos na mapasigla at masaktan muli ng ibang tao. Totoo ang sagot ni Gerald. Sino pa ang nagpapasigla at nasaktan siya bago ka mula sa iyo? Patuloy na tinatanong siya ni Mila na makarating sa ilalim ng bagay na ito. Nariyan din ang batang ito na alam natin dati. Talagang nasaktan siya ng labis sa oras na iyon. Hahaha. Kalimutan mo na. Huminto tayo sa pag-uusap tungkol dito, okay? Magpatuloy tayo sa pagkain. Sagot ni Gerald habang walang magawa ang kanyang ulo. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkuha ng 2 kagat ng kanyang pagkain, isang maliit na mani ay biglang tumama sa kanyang mesa. Sino ito? Ang taong ito ay simpleng idol, di ba? Hindi maiwasang sampain si Gerald sa loob. Pagkatapos nito, isa pang mani ang tumama muli sa mesa ni Gerald. Si Gerald ay sa wakas ay tiyak na may isang taong nagsisikap na pukawin siya. Nang tumangala siya, nakita niya si Jack Ellen, na nakasuot ng mga branded na damit mula sa ulo hanggang paa, tinitigan siya ng isang mapagmataas na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay sumisigaw sa kanya. May hawak siyang mani kasama ang kanyang mga chopstick. Kabanata 250. Tila parang sinusubukan ni Jack Ellen na sabihin na Gerald, hindi mo kailanman inaasahan na gusto mo ito. Ako, si Jack Ellen, ay maaaring magtapos sa kanais-nais na sitwasyon ngayon. Ang isang lokal na tycoon tulad ni Silas ay talagang pinapaboren ako at dinala ako bilang kanyang Diyos. Binili pa niya ako ng damit, bag, at maraming iba pang mga bagay. Kudlit tuldok. Nais ni Jack Ellen na ibalik si Gerald ang lahat ng kahihiyan na ginawa niya sa kanya sa nakaraan. Siyempre, hindi lang siya pinansin ni Gerald habang patuloy siyang kumakain ng kanyang pagkain. Natural na napansin ni Alice kung ano ang ginagawa ni Jack Ellen. Sa katunayan, napansin na ni Alice na narito si Gerald nang pumasok siya sa cafeteria ngayon. Gayunpaman, sinulyapan lamang niya si Gerald bago siya lumayo sa isang half. Sa pagsasalita kung paano nakilala ni Alice si Silas, mayroon din itong kinalaman kay Gerald. Hindi ba itinapon ni Gerald si Alice sa maliit na parke sa ibang araw bago siya pumunta upang ituloy si Mila sa halip? Siya ay nakaramdam ng labis na nahihiya at galit sa oras na iyon, at nangyari na nakilala niya si Silas nang nagkataon. Matapos idinagdag siya ni Silas bilang mga kaibigan sa WeChat, silang dalawa ay naging mabuting kaibigan. Tiyak din ito dahil nakilala niya si Silas na ang pinsala sa kanyang pagpapahalaga sa sarili dahil kay Gerald ay ganap na nawala. Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Alice ang pangangailangan para sa kanya na makipag-usap kay Gerald. Maaari rin siyang makahanap ng iba pang mga batang lalaki na 100 beses na mas mahusay kaysa kay Gerald. Sa pamamagitan ng paraan, Mila, hindi mo ba sinabi na mayroon kang sasabihin sa akin? Ano ang problema? Inalis ni Gerald ang kanyang mga saloobin at tinanong si Mila ng tanong habang patuloy siyang kumakain. Oo. Ito ay tungkol sa pagpunta sa istasyon ng telebisyon sa Hong Kong para sa isang 3 buwang plano sa pag-aaral. Aalis ako sa araw pagkatapos bukas. Nakarehistro na ako at nais na pumunta doon upang malaman ko at mag-aral pa. Pagkatapos nito, babalik ako sa Mayberry City upang maghanap ng trabaho sa internasyonal. Sagot ni Mila. Oh my! Bakit bigla itong bigla? Si Gerald ay nakuha. Natanggap ko ang paunawa kaninang umaga, at pagkatapos, nagsimula akong magpatuloy sa pagpaparehistro. Matapos mag-sign up, dumalo ako sa pulong sa buong araw. Ang panahon ng pag-aaral ay para sa 3 buwan. Nais ko ring manatili sa Mayberry City, ngunit hindi ko nais na patuloy na nakatira sa ilalim ng aking pamilya at ang iyong anino. Nais kong mapatunayan ang aking sarili. Malakas ang sagot ni Mila. Si Gerald ay bahagyang natanggal habang tumango siya. Hindi okay. Dapat tayong matuto ng higit pa dahil bata pa tayo. Hindi lamang ikaw, ngunit magkakaroon din ako ng aking sariling mga plano sa pag-aaral. Panipi. Gayunman, hindi ito isang breakup, gayunpaman, hindi maiwasang makaramdam si Gerald ng kaunting pag-aatubili dahil mahihiwalay sila sa loob ng 3 buong buwan. Hinawakan ni Mila ang kamay ni Gerald habang ngumiti siya at sinabing, maaari kang pumunta at bisitahin ako anumang oras na nais mong. Hindi pa rin ako mawawala. Panipi. Okay. Sige na, pupunta ako at makikita-kita tuwing may oras ako. Panipi. Pa rin, narinig niya ang kanyang kapatid na nagsasabi na ang pangunahing lokasyon ng kanyang pamilya ay nasa North Bay, kaya, malamang na marami silang mga estates at industriya sa Hong Kong. Kapag dumating ang oras, maaari lamang niyang bigyan sila ng ulo, at makakaramdam siya ng ginhawa kahit na nandoon si Mila.
Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ito ay napakalaking. Nang siya ay mahirap sa nakaraan, naramdaman niya na parang iniwan siya ng buong mundo. Ngayon na mayroon siyang pera, naramdaman niya na parang nagmamay-ari siya ng buong mundo. Tulad ng para kay Alice, hindi na nais ni Gerald na mag-isip tungkol dito. Sa kabutihang palad, wala siyang masyadong pakikipag-ugnay sa kanya. Ayaw talaga ni Gerald na may kinalaman sa isang batang babae na may ganitong uri ng pagkatao, hindi na banggitin, Jack Ellen. Sa ikatlong araw, pinauwi ni Gerald si Mila sa isang eroplano. Matapos ipadala si Mila, pinakalma ni Gerald ang kanyang sarili ng lubusan. Kung wala siyang magawa, malalaman niya ang tungkol sa may katuturang kaalaman sa ekonomiya at pamamahala o titingnan niya ang mga isyu sa pag-unlad ng York North Mountain. Mabilis na lumipad ang oras, at sa lalong madaling panahon, 3 araw na mula nang umalis si Mila. Ito ay isang Biyernes ng hapon at si Gerald ay nakahiga sa kanyang kama habang siya ay naglalaro kasama ang kanyang cellphone habang siya ay idle. Biglang pumasok si Harper at tinanong ng walang kinikilingan, Gerald, nakita mo na ba si Benjamin? Hindi. Hindi ba kayo pumunta sa internet cafe na magkasama? Inisip ni Gerald na tiyak na sila ay nasa internet cafe sa oras na ito. Sa nakalipas na 2 araw, may isang bagay na hindi tama kay Benjamin. Siya ay labis na nalulumbay araw-araw, gayunpaman, wala siyang sasabihin kahit kailan kapag tinanong siya ni Gerald o iba pa. Tungkol dito, sa madaling sabi, ang isang tao na palaging naging buhay na buhay ay biglang naging kakaiba. Nang magkasama silang kumain ng tanghalian sa tanghali, hiniling ni Harper kay Benjamin na pumunta sa isang internet cafe kasama siya upang mapawi ang ilang pagkabagot. Gayunpaman, hindi siya matatagpuan kahit saan sa gabi. Kabanata 260. Si Harper ay medyo nag-aalala. Nagsisimula na ring masira si Gerald sa malamig na pawis. Maaari bang may isang masamang nangyari kay Benjamin? Kinuha ni Gerald ang kanyang cellphone at sinubukan na tawagan si Benjamin. Gayunpaman, ang kanyang cellphone ay naka-off. Di asterisk man ito. Ano ang nangyayari? Tanong ni Harper habang binubugbog ang kanyang ulo. Hindi na si Gerald ay hindi na nahiga na humiga, kaya tumalon siya mula sa kanyang kama habang bumubulong siya. Pagsasalita nito, si Benjamin ay talagang kumikilos kamakailan. Mula noong nakaraang linggo, napagtanto ko na si Benjamin ay ngumiti sa kanyang cellphone minsan. Kapag nais kong sumilip sa kanyang cellphone, tumanggi siyang hayaan akong makita ito. Gayunpaman, tila siya ay talagang nalulumbay sa nakaraang 2 araw. Kailangan niyang magtago ng isang bagay sa amin. Panipi. Nagsalita si Gerald habang naisip niya ang pagganap at pag-uugali ni Benjamin sa nakalipas na 2 araw. Gayunpaman, dahil si Benjamin ay palaging isang masayang-masaya at masaya-go-lucky na tao, walang sinuman sa dormitoryo ang naganap sa puso kapag siya ay nalulumbay ng isang beses. Naisip lamang nila na ilabas siya upang makapagpahinga at magsaya. Oo, napansin ko din iyon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para sa amin upang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Inaasahan kong walang masamang nangyari sa kanya. Panipi. Matapos mag-usap si Harper, agad na naghanda ang mga kapatid na lumabas at hanapin si Benjamin. Labis na nabalisa si Gerald na iniisip pa niya na tumawag sa pulisya. Sa sandaling binuksan nila ang pintuan ng dormitoryo, natigilan ang lahat. Bumalik na si Benjamin. Siya ay nababad sa pawis mula sa ulo hanggang paa, at siya ay tumingin ng hindi pangkaraniwang haggard. FCK. Benjamin. Saan ka nagpunta? Pinagmulan siya ni Harper. Oh, lumabas ako sandali. May nangyayari ako sa huling 2 araw. Panipi. Si Benjamin ay tila medyo nabigla habang sumagot siya sa kanila. Pagkatapos nito, humikab siya bago siya pumasok sa dormitoryo. Bakit naka-off ang iyong cellphone? Nang makita ni Gerald ang hitsura at reaksyon ni Benjamin, nadama niya na may isang maliit na bagay. Benjamin, may nagtatago ka ba sa amin? Ha? Ako, ayos lang ako. Panipi. Kung gayon, hindi mo ba sinabi na may nangyari sa nakaraang 2 araw? Nagpalitan sina Gerald at Harper sa isa't isa. Ito ay kakaiba kung si Benjamin ay tunay na maayos. Sa oras na ito, ang lahat ng nasa dormitoryo ay nakapaligid na sa Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at tumigil sa pakikipag-usap, ngunit siya ay may isang napakamadilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Benjamin, sinusubukan mo bang mamatay tayo mula sa pag-aalala? Tanong ni Gerald habang tinapik niya si Benjamin sa kanyang balikat. Ang bibig ni Benjamin ay bahagyang natwit habang siya ay nahaharap sa pagtatanong at pag-aalala ng lahat. Hindi niya maiwasang maagaw ang kanyang buhok ng frantically sa oras na ito tulad ng sinabi niya. Huwag mo akong tanungin kung okay ba ang lahat. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Ako, si Benjamin, ay walang halaga. Ako ay isang scumbag. Mangyaring, hinihiling ko sa iyo.
Itigil ang pagtatanong sa akin tungkol dito. Panipi. Ako, nagsisinungaling ako sa inyong lahat habang ito. Ako ay tunay na isang scumbag. Lahat kayo ay hindi na kailangang tretuhin ako bilang iyong kaibigan sa hinaharap. Kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, lahat kayo ay tiyak na titingnan sa akin. Panipi. Panipi tandang pananong tandang padamdam panipi. Parehong si Gerald at Harper ay medyo nalilito. Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald, paano ito posible, Benjamin? Titingnan ka lang namin kung tumatakbo ka sa iyong sariling mga problema. Maliban kung ang ibig mong sabihin ay hindi mo pa kami itinuring bilang iyong mga kapatid. Panipi. Hindi. Siyempre palagi kong itinuturing na kayong lahat bilang aking mga kapatid. Ang aking damdamin para sa inyong lahat ay ganap na totoo. Sagot ni Benjamin habang sinisiksik niya ang kanyang ulo ng Tame Time. Okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Marahil, mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos sabihin sa inyong lahat ang tungkol dito. Panipi. Sa katotohanan, Gerald, Harper, ang aking pamilya ay talagang mahirap. Hindi ba lahat ay laging naisip na nagmula ako sa isang magandang background ng pamilya? Palagi ko itong pinupukaw. Upang maging matapat, ang sitwasyon ng aking pamilya ay hindi mas mahusay kumpara sa kung paano dati si Gerald sa nakaraan. Parehong may sakit ang aking mga magulang, at mayroon din akong isang kapatid na may sakit na malubhang may sakit. Panipi. Lahat ay tumingin sa aking pamilya mula pa noong bata pa ako. May alam ka ba? Nang ako ay 7 taong gulang, dinala ako ng aking ina sa bahay ng aking tiyahin upang humiram ng pera sa kanya. Bilang A. Resulta, itinapon nila ang aking ina sa labas ng kanilang bahay. Itinapon pa nila ang lahat ng mga produktong pang-agrikultura ng aking pamilya. Panipi. Sa makatuwid, palagi akong natatakot lalo na ang mga tao ay tumingin sa akin. Palagi akong may takot na ito mula pa noong bata pa ako. Lalo akong natatakot na ang mga tao ay tumingin sa akin kung wala akong pera. Kaya, mula pa noong ako ay nasa high school, sinasadya kong faking ito at nagpapanggap na mayroon akong pera. Panipi. Noong nakaraang linggo, ang monitor ng klase ng high school na hinabol ko ng maraming taon sa wakas ay sumang-ayon na makasama ako. Gayunpaman, siya ay ganap na naiiba kumpara sa anumang iba pang batang babae. Hindi siya isang sakam at materialistikong tao, ngunit nagsinungaling ako sa kanya. Nagsinungaling ako at sinabi sa kanya na napakahusay kong ginagawa sa paaralan. Sinabi ko pa sa kanya na nagbukas ako ng ilang mga tindahan, ngunit ngayon. Panipi. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo sa desperasyon. Naunawaan ni Gerald kung ano ang sinasabi niya. Sinabi niya na nais niyang pumunta dito upang makita ka ngayon. Oo. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako at hahanapin siya sa halip, ngunit iginiit niya na pumunta dito. Ano ang magagawa ko? Kung nalaman niya na nagsisinungaling ako sa kanya, tiyak na makikipaghiwalay siya sa akin. Mahal ko talaga siya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap at nagsasagawa ng mga part-time na trabaho sa nakalipas na 2 araw upang kumita ng pera. Panipi. Hindi alam ni Gerald kung paano hikayatin si Benjamin nang makita niya ang estado na nasa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nalinlang din ni Mila ng ilang beses. Sa makatuwid, naintindihan niya ang naramdaman ni Benjamin. Nais niyang makakuha ng pag-ibig, ngunit natatakot din siya na mawalan siya ng pag-ibig dahil sa kahirapan. Iyon ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Well, Benjamin, hindi mo na kailangang mag-alala. Mayroon akong solusyon para sa bagay na ito. Panipi. Kabanata 259. Tila parang sinusubukan ni Jack Ellen na sabihin na Gerald, hindi mo kailanman inaasahan na gusto mo ito. Ako, si Jack Ellen, ay maaaring magtapos sa kanais-nais na sitwasyon ngayon. Ang isang lokal na tycoon tulad ni Silas ay talagang pinapaboren ako at dinala ako bilang kanyang Diyos. Binili pa niya ako ng damit, bag, at maraming iba pang mga bagay. Kudlit tuldok. Nais ni Jack Ellen na ibalik si Gerald ang lahat ng kahihiyan na ginawa niya sa kanya sa nakaraan. Siyempre, hindi lang siya pinansin ni Gerald habang patuloy siyang kumakain ng kanyang pagkain. Natural na napansin ni Alice kung ano ang ginagawa ni Jack Ellen. Sa katunayan, napansin na ni Alice na narito si Gerald nang pumasok siya sa cafeteria ngayon. Gayunpaman, sinulyapan lamang niya si Gerald bago siya lumayo sa isang half. Sa pagsasalita kung paano nakilala ni Alice si Silas, mayroon din itong kinalaman kay Gerald. Hindi ba itinapon ni Gerald si Alice sa maliit na parke sa ibang araw bago siya pumunta upang ituloy si Mila sa halip? Siya ay nakaramdam ng labis na nahihiya at galit sa oras na iyon, at nangyari na nakilala niya si Silas nang nagkataon. Matapos idinagdag siya ni Silas bilang mga kaibigan sa WeChat, silang dalawa ay naging mabuting kaibigan.
Tiyak din ito dahil nakilala niya si Silas na ang pinsala sa kanyang pagpapahalaga sa sarili dahil kay Gerald ay ganap na nawala. Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Alice ang pangangailangan para sa kanya na makipag-usap kay Gerald. Maaari rin siyang makahanap ng iba pang mga batang lalaki na 100 beses na mas mahusay kaysa kay Gerald. Sa pamamagitan ng paraan, Mila, hindi mo ba sinabi na mayroon kang sasabihin sa akin? Ano ang problema? Inalis ni Gerald ang kanyang mga saloobin at tinanong si Mila ng tanong habang patuloy siyang kumakain. Oo. Ito ay tungkol sa pagpunta sa istasyon ng telebisyon sa Hong Kong para sa isang 3 buwang plano sa pag-aaral. Aalis ako sa araw pagkatapos bukas. Nakarehistro na ako at nais na pumunta doon upang malaman ko at mag-aral pa. Pagkatapos nito, babalik ako sa Mayberry City upang maghanap ng trabaho sa internasyonal. Sagot ni Mila. Oh my! Bakit bigla itong bigla? Si Gerald ay nakuha. Natanggap ko ang paunawa kaninang umaga, at pagkatapos, nagsimula akong magpatuloy sa pagpaparehistro. Matapos mag-sign up, dumalo ako sa pulong sa buong araw. Ang panahon ng pag-aaral ay para sa 3 buwan. Nais ko ring manatili sa Mayberry City, ngunit hindi ko nais na patuloy na nakatira sa ilalim ng aking pamilya at ang iyong anino. Nais kong mapatunayan ang aking sarili. Malakas ang sagot ni Mila. Si Gerald ay bahagyang natanggal habang tumango siya. Hindi okay. Dapat tayong matuto ng higit pa dahil bata pa tayo. Hindi lamang ikaw, ngunit magkakaroon din ako ng aking sariling mga plano sa pag-aaral. Panipi. Gayunman, hindi ito isang breakup, gayunpaman, hindi maiwasang makaramdam si Gerald ng kaunting pag-aatubili dahil mahihiwalay sila sa loob ng 3 buong buwan. Hinawakan ni Mila ang kamay ni Gerald habang ngumiti siya at sinabing, maaari kang pumunta at bisitahin ako anumang oras na nais mong. Hindi pa rin ako mawawala. Panipi. Okay. Sige na, pupunta ako at makikita-kita tuwing may oras ako. Panipi. Pa rin, narinig niya ang kanyang kapatid na nagsasabi na ang pangunahing lokasyon ng kanyang pamilya ay nasa North Bay, kaya, malamang na marami silang mga estates at industriya sa Hong Kong. Kapag dumating ang oras, maaari lamang niyang bigyan sila ng ulo, at makakaramdam siya ng ginhawa kahit na nandoon si Mila. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ito ay napakalaking. Nang siya ay mahirap sa nakaraan, naramdaman niya na parang iniwan siya ng buong mundo. Ngayon na mayroon siyang pera, naramdaman niya na parang nagmamay-ari siya ng buong mundo. Tulad ng para kay Alice, hindi na nais ni Gerald na mag-isip tungkol dito. Sa kabutihang palad, wala siyang masyadong pakikipag-ugnay sa kanya. Ayaw talaga ni Gerald na may kinalaman sa isang batang babae na may ganitong uri ng pagkatao, hindi nabanggitin, Jack Ellen. Sa ikatlong araw, pinauwi ni Gerald si Mila sa isang eroplano. Matapos ipadala si Mila, pinakalma ni Gerald ang kanyang sarili ng lubusan. Kung wala siyang magawa, malalaman niya ang tungkol sa may katuturang kaalaman sa ekonomiya at pamamahala o titingnan niya ang mga isyu sa pag-unlad ng York North Mountain. Mabilis na lumipad ang oras, at sa lalong madaling panahon, 3 araw na mula nang umalis si Mila. Ito ay isang Biyernes ng hapon at si Gerald ay nakahiga sa kanyang kama habang siya ay naglalaro kasama ang kanyang cellphone habang siya ay idle. Biglang pumasok si Harper at tinanong ng walang kinikilingan, Gerald, nakita mo na ba si Benjamin? Hindi ba kayo pumunta sa internet cafe na magkasama? Inisip ni Gerald na tiyak na sila ay nasa internet cafe sa oras na ito. Sa nakalipas na 2 araw, may isang bagay na hindi tama kay Benjamin. Siya ay labis na nalulumbay araw-araw, gayunpaman, wala siyang sasabihin kahit kailan kapag tinanong siya ni Gerald o iba pa. Tungkol dito, sa madaling sabi, ang isang tao na palaging naging buhay na buhay ay biglang naging kakaiba. Nang magkasama silang kumain ng tanghalian sa tanghali, hiniling ni Harper kay Benjamin na pumunta sa isang internet cafe kasama siya upang mapawi ang ilang pagkabagot. Gayunpaman, hindi siya matatagpuan kahit saan sa gabi. Kabanata 260. Si Harper ay medyo nag-aalala. Nagsisimula na ring masira si Gerald sa malamig na pawis. Maaari bang may isang masamang nangyari kay Benjamin? Kinuha ni Gerald ang kanyang cellphone at sinubukan na tawagan si Benjamin. Gayunpaman, ang kanyang cellphone ay naka-off. Di asterisk man ito. Ano ang nangyayari? Tanong ni Harper habang binubugbog ang kanyang ulo. Hindi na si Gerald ay hindi na nahiga na humiga, kaya tumalon siya mula sa kanyang kama habang bumubulong siya. Pagsasalita nito, si Benjamin ay talagang kumikilos kamakailan. Mula noong nakaraang linggo, napagtanto ko na si Benjamin ay ngumiti sa kanyang cellphone minsan. Kapag nais kong sumilip sa kanyang cellphone, tumanggi siyang hayaan akong makita ito. Gayunpaman, tila siya ay talagang nalulumbay sa nakaraang 2 araw. Kailangan niyang magtago ng isang bagay sa amin. Panipi.
Nagsalita si Gerald habang naisip niya ang pagganap at pag-uugali ni Benjamin sa nakalipas na 2 araw. Gayunpaman, dahil si Benjamin ay palaging isang masayang-masaya at masaya-go-lucky na tao, walang sinuman sa dormitoryo ang naganap sa puso kapag siya ay nalulumbay ng isang beses. Naisip lamang nila na ilabas siya upang makapagpahinga at magsaya. Oo, napansin ko din iyon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para sa amin upang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Inaasahan kong walang masamang nangyari sa kanya. Panipi. Matapos mag-usap si Harper, agad na naghanda ang mga kapatid na lumabas at hanapin si Benjamin. Labis na nabalisa si Gerald na iniisip pa niya na tumawag sa pulisya. Sa sandaling binuksan nila ang pintuan ng dormitoryo, natigilan ang lahat. Bumalik na si Benjamin. Siya ay nababad sa pawis mula sa ulo hanggang paa, at siya ay tumingin ng hindi pangkaraniwang haggard. FCK. Benjamin. Saan ka nagpunta? Pinagmulan siya ni Harper. Oh, lumabas ako sandali. May nangyayari ako sa huling 2 araw. Panipi. Si Benjamin ay tila medyo nabigla habang sumagot siya sa kanila. Pagkatapos nito, humikab siya bago siya pumasok sa dormitoryo. Bakit naka-off ang iyong cellphone? Nang makita ni Gerald ang hitsura at reaksyon ni Benjamin, nadama niya na may isang maliit na bagay. Benjamin, may nagtatago ka ba sa amin? Ha? Ako, ayos lang ako. Panipi. Kung gayon, hindi mo ba sinabi na may nangyari sa nakaraang 2 araw? Nagpalitan sina Gerald at Harper sa isa't isa. Ito ay kakaiba kung si Benjamin ay tunay na maayos. Sa oras na ito, ang lahat ng nasa dormitoryo ay nakapaligid na sa Benjamin. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at tumigil sa pakikipag-usap, ngunit siya ay may isang napakamadilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Benjamin, sinusubukan mo bang mamatay tayo mula sa pag-aalala? Tanong ni Gerald habang tinapik niya si Benjamin sa kanyang balikat. Ang bibig ni Benjamin ay bahagyang natwit habang siya ay nahaharap sa pagtatanong at pag-aalala ng lahat. Hindi niya maiwasang maagaw ang kanyang buhok ng frantically sa oras na ito tulad ng sinabi niya. Huwag mo akong tanungin kung okay ba ang lahat. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Ako, si Benjamin, ay walang halaga. Ako ay isang scumbag. Mangyaring, hinihiling ko sa iyo. Itigil ang pagtatanong sa akin tungkol dito. Panipi. Ako, nagsisinungaling ako sa inyong lahat habang ito. Ako ay tunay na isang scumbag. Lahat kayo ay hindi na kailangang tretuhin ako bilang iyong kaibigan sa hinaharap. Kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, lahat kayo ay tiyak na titingnan sa akin. Panipi. Panipi tandang pananong tandang padamdam panipi. Parehong si Gerald at Harper ay medyo nalilito. Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald, paano ito posible, Benjamin? Titingnan ka lang namin kung tumatakbo ka sa iyong sariling mga problema. Maliban kung ang ibig mong sabihin ay hindi mo pa kami itinuring bilang iyong mga kapatid. Panipi. Hindi. Siyempre palagi kong itinuturing na kayong lahat bilang aking mga kapatid. Ang aking damdamin para sa inyong lahat ay ganap na totoo. Sagot ni Benjamin habang sinisiksik niya ang kanyang ulo ng tame time. Okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Marahil, mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos sabihin sa inyong lahat ang tungkol dito. Panipi. Sa katotohanan, Gerald, Harper, ang aking pamilya ay talagang mahirap. Hindi ba lahat ay laging naisip na nagmula ako sa isang magandang background ng pamilya? Palagi ko itong pinupukaw. Upang maging matapat, ang sitwasyon ng aking pamilya ay hindi mas mahusay kumpara sa kung paano dati si Gerald sa nakaraan. Parehong may sakit ang aking mga magulang, at mayroon din akong isang kapatid na may sakit na malubhang may sakit. Panipi. Lahat ay tumingin sa aking pamilya mula pa noong bata pa ako. May alam ka ba? Nang ako ay 7 taong gulang, dinala ako ng aking ina sa bahay ng aking tiyahin upang humiram ng pera sa kanya. Bilang A. Resulta, itinapon nila ang aking ina sa labas ng kanilang bahay. Itinapon pa nila ang lahat ng mga produktong pang-agrikultura ng aking pamilya. Panipi. Sa makatuwid, palagi akong natatakot lalo na ang mga tao ay tumingin sa akin. Palagi akong may takot na ito mula pa noong bata pa ako. Lalo akong natatakot na ang mga tao ay tumingin sa akin kung wala akong pera. Kaya, mula pa noong ako ay nasa high school, sinasadya kong faking ito at nagpapanggap na mayroon akong pera. Panipi. Noong nakaraang linggo, ang monitor ng klase ng high school na hinabol ko ng maraming taon sa wakas ay sumang-ayon na makasama ako. Gayunpaman, siya ay ganap na naiiba kumpara sa anumang iba pang batang babae. Hindi siya isang sakam at materialistikong tao, ngunit nagsinungaling ako sa kanya. Nagsinungaling ako at sinabi sa kanya na napakahusay kong ginagawa sa paaralan. Sinabi ko pa sa kanya na nagbukas ako ng ilang mga tindahan, ngunit ngayon. Panipi.
Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo sa desperasyon. Naunawaan ni Gerald kung ano ang sinasabi niya. Sinabi niya na nais niyang pumunta dito upang makita ka ngayon. Oo, sinabi ko sa kanya na pupunta ako at hahanapin siya sa halip, ngunit iginiit niya na pumunta dito. Ano ang magagawa ko? Kung nalaman niya na nagsisinungaling ako sa kanya, tiyak na makikipaghiwalay siya sa akin. Mahal ko talaga siya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap at nagsasagawa ng mga part-time na trabaho sa nakalipas na 2 araw upang kumita ng pera. Panipi. Hindi alam ni Gerald kung paano hikayatin si Benjamin nang makita niya ang estado na nasa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nalinlang din ni Mila ng ilang beses. Sa makatuwid, naintindihan niya ang naramdaman ni Benjamin. Nais niyang makakuha ng pag-ibig, ngunit natatakot din siya na mawalan siya ng pag-ibig dahil sa kahirapan. Iyon ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Well, Benjamin, hindi mo na kailangang mag-alala. Mayroon akong solusyon para sa bagay na ito. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.